Siya ang pinakamalakas na samurai na nabuhay na walang kinatatakutan kahit kamatayan. Nagsisimula ang seryeng anime na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mahusay na labanan na naganap noong ika-21 ng Oktubre taong 1600 na nagsama-sama sa Eastern Army, na pinamumunuan ni Tokugawa Ieyasu, laban sa Western Army na pinamumunuan ni Ishida Mitsunari, na ang labanan ay tinawag na labanan ng Sekigahara sa kasaysayan. Sa panahon ng digmaan, si Masanori Fukushima, ang commander ng Eastern Army, ay mukhang nalilito nang makita niya ang fighting spirit ng mga sundalo, na tila walang katapusan, kahit na ang Eastern Army ay nagawang sulok sa kanila sa labanan. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang kanlurang hukbo ay napabaliktad, kaya't si Masanori at ang mga sundalo mula sa silangang hukbo ay agad na nabigla sa harap ng mabangis na pag-atake. Sa kabilang banda, alam ni Shimazu Toyohisa, ang commander ng Western Army, na si Naomasa at ang kanyang hukbo ay patungo sa kanila upang makipaglaban. Dahil doon, hiniling ni Toyohisa sa kanyang tiyuhin, si Shimazu Yoshihiro, na magmadaling umalis sa larangan ng digmaan kasama ang kanyang mga bantay at hayaan ang kanyang sarili na pamunuan ang Western Army upang harapin si Naomasa at ang kanyang hukbo. Ginawa ni Toyohisa ang desisyong ito hindi lamang ng walang dahilan dahil alam niya na ang susi sa kanilang tagumpay ay kung makakabalik si Yoshihiro ng ligtas sa Satsuma. Kahit na nagkaroon ng debate sa kanilang dalawa, si Yoshihiro ay sumunod sa gusto ng kanyang pamangkin dahil wala na talagang ibang choice. Di nagtagal pagkatapos umalis si Yoshihiro at ang kanyang mga bantay sa larangan ng digmaan, ang mga kabalyero na pinamumunuan ni Naomasa ay napakabilis na lumapit kung saan si Toyohisa at ang kanyang mga tropa ay kasalukuyang naroroon. Ang makapal na hamog at dagandong na tunog mula sa malayo ay nagpapahiwatig na ang bilang ng mga tropang ito ay higit pa sa Western Army na pinamumunuan ni Toyohisa. Gayunpaman, si Toyohisa ay hindi gaanong natakot, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang kalmado at lubos na kumpiyansa tungkol sa paparating na labanan na para bang makukumpirma niya na ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Nang makita si Naomasa at ang kanyang hukbo, inutusan ni Toyohisa ang kanyang mga sundalo na paputukan ang mga tropa ng kaaway. Gayunpaman, agad na naging desperado ang Western Army dahil, bukod sa pagiging outnumber, inutusan ni Naomasa ang kanyang mga tauhan na direktang patayin ng Western Army habang inihahanda nila ang kanilang mga baril para sa kanilang susunod na pag-atake. Sa kabilang banda, ang espiritu ng pakikipaglaban ni Toyohisa ay hindi natitinag, at siya ay nanindigan laban sa kalaban, kahit na ang kanyang hukbo ay natalo. Sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang espada, sinugod niya si Naomasa. Nang makita ang kalaban na papalapit sa kanilang general, ang mga bantay ni Naomasa ay hindi umimik at nagmamadaling protektahan siya habang sinusubukang harapin si Toyohisa, na naghahanda sa pag-atake sa kanila. Sa pag-aakalang susuko si Toyohisa dahil mas marami sila, mukhang nabigla si Naomasa at ang kanyang hukbo nang makita nila siyang desperadong bumabagsak sa kanilang mga depensa anuman ang 12-dosenang mga sibat na tumusok sa kanyang katawan. Sa hindi inaasahan, si Toyohisa pala ay nakagawa ng diskarte sa paraang makalapit sa general ng Eastern Army at agad na pinaputukan si Naomasa, na tumama sa dibdib nito. Nang makita na ang kanilang pinuno ay malubhang nasugatan ng putok ng baril ni Toyohisa, nagpasya ang Eastern Army na umatras mula sa larangan ng digmaan, na iwan siya, na maaari pa ring tumayo ng patayo sa kabila ng malubhang pinsala. Sa matinding pinsala sa buong katawan, sinubukan ni Toyohisa na bumangon at bumalik kay Satsuma. Hindi man siya nakarating ng ligtas sa kanyang destinasyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga hakbang sa kagubatan sa dilim. Habang naglalakad siya mula sa larangan ng digmaan na dumudugo, nakita ni Toyohisa ang kanyang sarili na dinala sa isang koridor ng mga pintuan, kung saan naghihintay sa kanya ang isang lalaking nakabe-spectacled na nagngangalang Murasaki sa isang desk. Nang makita ang kanyang pagdating, tiniklap ni Murasaki ang dyaryo na binabasa niya, kumuha ng ilang piraso ng papel na may pangalan niya, at pagkatapos ay nagsulat ng isang bagay sa papel. Dahil hindi kumibo ang lalaking may salamin sa kanyang harapan, sinubukan siyang salakayin ni Toyohisa dahil sa tingin niya ay kaaway niya ang lalaki. Ngunit pagkatapos, si Toyohisa ay biglang sinipsip sa isa sa mga pinto at nahulog sa isang bukid, walang malay. Pagkatapos noon, may nakitang dalawang elven boys na papalapit sa kanya. Ang dalawang lalaking elven ay sina Marcia at Mark, isang magkapatid na lalaki na nakatira sa isang nayon hindi kalayuan sa kagubatan kung saan siya kasalukuyang matatagpuan.
Nagulat sila nang makita siyang nakahiga at walang malay at may mga sugat sa buong katawan. Gayunpaman, pagkatapos makita ang hitsura ni Toyohisa, alam ng magkapatid na hindi siya mula sa kanilang mundo. Pagkatapos ay pinag-uusapan nina Marcia at Mark ang tungkol sa mga drifter at ipinapalagay na siya ay isang drifter na dumating sa kanilang mundo. Kasabay nito, sa wakas ay natauhan na rin si Toyohisa, ngunit nakaramdam pa rin ng panghihina ang kanyang katawan kaya hindi siya makatayo. Dahil mukhang nasaktan siya ng husto, nagpasya silang dalhin siya sa isang guho ng kastilyo, na siyang pinagtataguan ng mga drifter, habang ang mga estranghero na tulad niya ay dumating sa kanilang mundo. Ang dalawang magkapatid ay mukhang overwhelmed na umalalay sa katawan ni Toyohisa na mas malaki kaysa sa kanila. Ganunpaman, patuloy pa rin ang mga ito sa pagsulong patungo sa kanilang destinasyon para iligtas siya dahil banta ang kanyang kaligtasan kung maiiwan siyang mag-isa sa kagubatan. Sa katunayan, natatakot silang makitungo sa mga drifter tulad ni Toyohisa. Bukod sa pagiging mga estranghero na hindi mula sa kanilang mundo, sina Marcia at Mark ay pinagbantaan ng parusa mula sa mga kabalyero ng Orc Empire, na nag-utos sa kanila na iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga drifter. Gayunpaman, nakikiramay sila sa kanya at nagpasya na tulungan siya. Bago makarating sa mga guho ng kastilyo sa hindi kalayuan sa kanilang harapan, biglang huminto sina Marcia at Mark nang utusan sila ng isang drifter na huwag nang lumayo pa. Pagkatapos ay inihanda ng drifter ang kanyang pana at babarili na sana ang magkapatid nang subukan nilang ipaliwanag na gusto lang nilang kunin ang isang lalaki na nasugatan. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng wika, nahihirapan silang magkaintindihan, kaya halos magkaroon ng pagtatalo. Napagtanto ng drifter ang sinseridad ng dalawang elven boys na nilayon lamang na tulungan ang lalaki. Sa wakas ay ibinaba ng drifter ang kanyang sandata at sinabihan sina Marcia at Mark na umalis kaagad sa lugar. Pagkatapos nito, nakilala ni The Archer Drifter ang kanyang kasama na nasa guho ng kastilyo at sinabi sa kanya ang tungkol sa dalawang kalapit na taga-nayon na naghatid ng isa pang drifter na kararating lang na malubhang na sugatan. Dahil alam niyang nakasuot si Toyohisa ng mga damit na may simbolo ng isang angkan na nagmula sa Japan, agad siyang inutusan ng drifter na nasa kastilyo na dalhin siya at gamutin ang kanyang mga sugat. Long story short, matapos gamutin ang kanyang mga sugat, sa wakas ay natauhan si Toyohisa at tila labis na nagulat sa sitwasyon sa kanyang paligid. Bilang isang napakaraming sundalo sa larangan ng digmaan, reflexively niyang hinugot ang kanyang espada at sinubukang salakayin ang lalaking nakaupo sa harapan niya, na matagal nang nakabantay sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaiwas ang lalaki sa kanyang atake hanggang sa wakas, tumigil na siya sa pag-atake nang sa wakas ay nalaman niyang ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay si Oda Nobunaga, isang sikat na warlord. Nasakop niya ang karamihan sa Japan noong panahon ng Sengoku. Kahit na sinabi ni Nobunaga ang totoo, si Toyohisa ay hindi naniwala sa kanyang mga salita dahil, ayon sa kanyang kaalaman, si Oda Nobunaga ay matagal nang patay. Nakikipag-usap silang tatlo bilang kapwa drifters. Sa wakas ay napagtanto ni Toyohisa na may malaking pagkakaiba sa oras sa pagitan ng kanilang mundo at sa kabilang mundo kung saan sila kasalukuyang naroroon. Ibinunyag niya na si Oda Nobunaga ay idineklarang patay 18 taon na ang nakararaan. Habang iginiit ni Nobunaga na hindi man lang siya nakapunta sa lugar na iyon sa loob ng 1 taon. Nang marinig ang pag-amin ni Nobunaga, mas naging curious si Toyohisa sa totoong nangyari sa kanila. Pagkatapos nito, nagtanong siya tungkol sa pagkakakilanlan ng Archer Drifter, na nagpakilala bilang Nasu Suktaka Yoichi. Bagamat mukhang napakabata ni Yoichi dahil 19 na taong gulang pa lang siya, sa totoo lang, nabuhay na siya daan-daang taon bago sina Nobunaga at Toyohisa dahil isa pala siyang makapangyarihang mandirigma na sangkot sa Genpei War na naganap noong 1180s. Inihayag ni Toyohisa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang kabilang sa angkan ng Shimazu at pinag-uusapan ang lalaking nakabe-spectacled na nakilala niya sa isang mahabang pasilyo bago siya biglang sinipsip sa isang pinto at napunta sa mundong kinalalagyan nila ngayon. Nang marinig ito, isiniwalat din nina Nobunaga at Yoichi na naranasan din nila ang parehong bagay bago sila dumating sa mundong ito at pagkatapos ay nagtaka kung sino talaga ang misteryosong lalaking may salamin at ang layunin nito sa pagpapadala sa kanila sa mundong ito. Dahil alam na nagmula si Toyohisa sa isang panahon na hindi gaanong naiiba sa kanyang panahon, tinanong ni Nobunaga ang tungkol sa kanyang panganay na anak na si Oda Nobutada.
Nag-aatubili na ipinaliwanag ni Toyohisa na sa huli ay natalo ni Akechi Mitsuhide si Nobu Utada. Natahimik si Nobunaga nang marinig ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak. Gayunpaman, halata sa kanyang mukha na pinipigilan ni Nobunaga ang galit at lungkot sa kanyang puso. Samantala, sa labas ng mga guho ng kastilyo, isang babaeng nagngangalang Olm-ino ang lihim na nag-espya sa kanilang tatlo. Iniulat niya ang kanyang mga obserbasyon sa kanyang pinuno, na nasa ibang lugar sa pamamagitan ng bolang kristal. Nang malaman ang tungkol sa paglitaw ng isang bagong drifter, hiniling ng pinuno kay Olm-ino na isagawa ang kanilang plano dahil inihanda ng Black King ang kanyang mga tropa upang lipulin ang lahat ng sangkatauhan mula sa mukha ng Earth na ito. Sa ibang lugar, ang kanyang kasamahan, isang binata na nagngangalang Ham, ay lumilitaw na binabantayan ang dalawa pang drifters na nasangkot sa isang mapait na awayan. Si Ham, na nakatanggap din ng parehong utos mula sa pinuno, ay sa wakas ay napilitang makialam upang matigil ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang drifter. Samantala, si Marcia at Mark ay tila pinagalitan ng husto ng kanilang kuya na si Shara dahil nakatulong sila sa isang drifter. Kahit na alam na nila ang mabigat na parusa na kanilang matatanggap kapag ang kanilang mga aksyon ay natuklasan ng mga kabalyero ng Earth Empire, na may ipinagbabawal ng mga residente na lumapit sa mga drifters na itinuturing nilang banta. Kahit palihim na isinagawa ni Marcia at Mark ang aksyong pagliligtas, tila nalaman ng imperyo ang kanilang mga aksyon at ipinadala ang isa sa mga kabalyerong nagngangalang Aram upang pamunuan ang mga tropa at salakayin ang nayon na kanilang tinitirhan bilang parusa sa kanilang dalawa sa paglabag sa mga tuntunin. Kasabay nito, agad na napagtanto ni Toyohisa at ng mga drifters na may digmaang nagaganap sa residential area ng mga duwende. Hinala nila ang mga utak sa likod ng pag-atake ay mga bandido na gustong kontrolin ang nayon. Higit pa rito, sinabi ni Nobunaga na ang dalawang magkapatid na nagligtas kay Toyohisa ay ang mga duwende na nagmula sa isang nayon na hindi kalayuan sa kanilang kinalalagyan ngayon. Nang marinig iyon, sumugod si Toyohisa sa nayon kung saan nakatira sina Marcia at Mark, hindi pinansin ang kalagayan ng kanyang katawan na hindi pa ganap na nakarecover pagkatapos ng labanan sa Sekigahara. Walang pakialam si Toyohisa sa kanyang kalusugan dahil hindi niya maaaring hayaang mangyari ang kawalan ng katarungan at pang-aapi sa kanyang mga mata kahit kailan at nasaan man siya. Nang makita si Toyohisa, na sobrang tiwala at determinadong itaguyod ang hustisya, sina Nobunaga at Yoichi ay nasasabik na sundan siya at makipaglaban sa kanya sa digmaan. Si Olm-ino, na nakakita ng kanilang paggalaw patungo sa larangan ng digmaan, ay agad itong iniulat sa kanilang pinuno. Sa daan patungo sa nayon, nakilala ni Toyohisa at ng mga drifter sina Marcia at Mark, na sinusubukang iligtas ang kanilang mga sarili at sinubukang humingi ng tulong sa mga drifter. Agad na pinaputukan ni Nobunaga ang mga taong humahabol sa dalawang batang lalaki at si Toyohisa, na inihagis ang kanyang espada at nilaslas silang lahat. Si Marcia at Mark ay mukhang labis na nagulat dahil ang lalaking kanilang iniligtas ay nakakagulat na matigas at kayang talunin ang mga sundalo ng Imperial. Matapos talunin ang ilan sa kanila, sa wakas ay nalaman ni Nobunaga na ang mga taong sumalakay sa nayon ay hindi mga bandido kundi ang mga tropang Imperial na pinamumunuan ng isang kabalyero. Sa halip na matakot, mas natuwa si Nobunaga dahil matagal na siyang hindi kumikilos sa larangan ng digmaan. Samantala, sa nasunog at nasalantang nayon, tinipon ni Aram ang mga taga-nayon, na mga duwende. Sinabi niya na lahat sila ay karapat-dapat sa pinakamatinding parusa dahil sa pangahas na lumabag sa mga regulasyon ng imperyo na mahigpit na nagbabawal sa mga duwende na masangkot sa mga drifter. Pagkatapos ay sinubukan ng pinuno ng nayon na ipaliwanag kay Aram na sinusubukan lamang nilang iligtas ang buhay ng isang namamatay na tao. Matapang na pinakiusapan ng binatang duwende si Aram na itigil na ang pagtrato sa kanyang mga tao ng basta-basta. Naging lubhang miserable ang kanilang buhay matapos ang mga sikim at mapagmataas na maharlika ay magpatakbo ng pamahalaan ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi man lang nagdalawang isip si Aram na ipakita na ang mga duwende ay ganap na walang halaga sa kanyang paningin sa pamamagitan ng pagpatay sa pinuno ng nayon sa harap mismo nila. Ang kalupitan ni Aram at ng kanyang mga sundalo ay nagpatuloy sa walang habas na pagpatay sa mga taga-nayon, sila man ay nasa hustong gulang o bata. Di nagtagal, isang sundalo ang lumapit sa Aram at galit na iniulat sa kanya na ang lahat ng mga taniman ng trigo sa paligid ng nayon ay nilamon ng apoy.
Siya ay sumugod sa lugar ng apoy at labis na nagulat nang makita ang mga taniman ng trigo na naging minahan ng ginto ng mga maharlika ay naging dagat ng apoy. Naisip niyang subukang patayin ang apoy kasama ang kanyang mga sundalo. Ngunit sa pagkalat ng apoy sa buong lugar, tiyak na hindi nila ito maapula sa maikling panahon. Ang utak sa likod ng apoy ay walang iba kundi si Nobunaga, na ang layunin ay ipaghiganti si Aram at ang mga maharlika, na kadalasang kumikilos ng basta-basta laban sa mga duwende at ginagawang mas madali para sa kanila ang pagkuha ng kapangyarihan mula sa mga sikim at mapagmataas na maharlika. Kasabay nito, si Aram at ang kanyang mga mandirigma ay nagulat sa hitsura ng isang tao sa gitna ng apoy, walang iba kundi si Toyohisa, na handang patayin silang lahat gamit ang kanyang espada. Sa kanyang karanasan sa larangan ng digmaan pati na rin sa kanyang napakahusay na kakayahan sa pakikipaglaban, madaling mapatay ni Toyohisa ang mga sundalo ng imperyo. Nalaman ni Aram na si Toyohisa ay isang drifter dahil sa kanyang pananamit at pagkakaiba ng wika na naging dahilan upang mahirapan silang makipag-usap. Nagpa siya sina Marcia at Mark na bumalik sa nayon kasama si Toyohisa at sinabi sa kanilang nakatatandang kapatid na iniligtas niya silang dalawa at lalaban para sa mga duwende. Pagkatapos nito, sina Aram at Toyohisa ay agad na sumabak sa isang mabangis na one-on-one na tunggalian, kung saan siya ay mukhang galit na sina Aram at ang kanyang hukbo ay pinatay ang mahihina at walang magawang mga taga-nayon. Pagkatapos ay ibinato ni Toyohisa ang kanyang espada sa kanya at tumakbo ng mabilis hanggang sa tuluyan niyang nagawang mapatamba si Aram. Pagkatapos nito, ikinulong ni Toyohisa ang paggalaw ni Aram sa ilalim niya at pinalo ng malakas si Aram gamit ang kanyang scabbard. Nanlaki ang mata ng mga duwende sa gulat nang makita nila na ang isa sa pinakakakilakilabot na kabalyero sa Orc Empire ay madaling matatalo ng isang drifter na kararating lang sa kanilang mundo. Habang binubugbog ni Toyohisa si Aram sa isang pulpol, lumilitaw si Yoichi na ibinaril ang kanyang mga arrow sa natitirang mga sundalo na sinusubukang tumakas mula roon at patayin sila. Matapos makumpirma na hindi na makakabangon si Aram upang lumaban, hiniling ni Toyohisa sa mga duwende na ipaghiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Noong una, tinanggihan ng mga duwende ang kahilingan ni Toyohisa dahil natatakot sila na magdulot ito ng mas malalaking problema. Gayunpaman, nagpumilit si Toyohisa sa pagkumbinsi sa mga duwende na ipaghiganti ang pagkamatay ng mga taga-nayon na minassacre ni Aram at ng kanyang hukbo. Kahit na hindi talaga naiintindihan ng mga duwende ang kanyang mga salita, sa wakas ay napagtanto nila na kailangan nilang magkaroon ng lakas ng loob na lumaban para mapigilan ang pang-aapi ng mga maharlika sa mga duwende. Puno ng galit, kinuha ng mga duwende ang mga sandata na nakalatag malapit sa kanila at brutal na pinatay si Aram. Ang pagpatay kay Aram ay inilaan din bilang isang paraan ng paglaban sa kalupitan ng mga maharlika na laging umaapi sa mga duwende. Mula ngayon, hindi na sila tatayo at buong lakas nilang lalaban para protektahan ang mahalaga sa kanila. Nang makita ang katapangan at determinasyon na taglay ng mga duwende, medyo napanatag si Toyohisa dahil matutulungan niya silang maunawaan ang kahalagahan ng pakikipaglaban para sa kanilang sariling buhay mula sa pang-aapi sa anumang anyo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sa wakas ay natanto ng mga duwende na ang mga drifter ay may napakalakas na kapangyarihan. Na nagpapaliwanag din kung bakit ipinagbawal ni Aram at ng mga maharlika ang mga duwende na makipag-ugnayan sa mga drifter, na maaring maging isang mahirap na banta na harapin kung magtagumpay sila sa pag-akay sa mga duwende sa paglaban sa mga maharlika pati na rin sa imperyo. Ang balita ng tagumpay ni Toyohisa at ng mga drifter na natalo si Aram at ang kanyang hukbo ay agad na nalaman ni Murasaki, na nasa kanyang lugar. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang babae na nagngangalang Issy mula sa kabilang direksyon, kung saan binalot ng kanyang hitsura ang lugar na may aura ng kadiliman. Sinabi ni Issy kay Murasaki na ang mga drifter na ipinadala niya sa mundong ito ay hindi na magtatagal dahil ang tagumpay ay nasa kanyang panig. Tila hindi gaanong pinansin ni Murasaki ang mga salita ni Issy at iginiit na hindi niya hahayaang makamit ang kanyang layunin, pagkatapos ay pinalayas siya doon. Si Issy, na nakarinig ng kanyang mga salita, ay biglang nakaramdam ng inis, at sa kanyang kapangyarihan, binago niya ang balita tungkol sa tagumpay ni Toyohisa sa mga balita tungkol sa Black King na naglunsad ng pag-atake sa timog. Pagkatapos noon, binigyang diin ni Issy kay Murasaki na ang mga drifter ay hindi matatalo ang kanyang mga nasasakupan, na kilala bilang Ents.
Nang malaman iyon, hindi niya itinatanggi na ang Ents ay isang mabigat na kalaban para sa Drifters dahil, tulad ng Drifters, ang Ents ay ang makapangyarihang mga makasaysayang figure na dinala sa mundong ito. Samantala, si Olm Ino, na naging bahagi ng October Obrest Organization, isang grupo ng mga human magician na katutubo sa mundo na ang tungkulin ay obserbahan at tipunin ang mga Drifter upang labanan ang Black King, pagkatapos ay nagulat tungkol kay Toyohisa at sa Drifters. Nagawa nilang talunin si Aram at ang kanyang hukbo at nakipag-alyansa sila sa mga duwende. Nang marinig iyon, ang pinuno ng October Obrest, si Seimei, ay sumugod upang salubungin si Ham, na nagtagumpay sa paghikayat sa dalawang matandang lalaki na mga Drifter. Sila ay sina Scipio Africanus at Hannibal Barca, na nasangkot sa isang matinding pagtatalo bago tuluyang pinagkasundo ni Ham ang dalawa at hinikayat silang sumama sa kanya. Alam na ang Itim na Hari ay naglunsad ng isang pag-atake sa rehiyon ng Timog, sina Seimei at Ham ay sumugod patungo sa kaharian ng Carnids, kung saan sinubukan nilang kumbinsihin ang commander ng mga tropang nagtatanggol na hayaan sina Scipio at Hannibal na pangasiwaan ang kanilang hukbo. Gayunpaman, tumanggi ang mga pinuno na bigyan ang dalawang Drifter ng command sa kanilang mga tropa, na nakikita silang walang iba kundi mga walang kwentang matatandang lalaki. Dahil hindi makapagpaliwanag sa mga sundalo ng Carnids, nagpasya si Seimei na bawiin ang mga Octoberists at ang Drifters mula sa bansa dahil malapit nang dumating ang Black King at ang kanyang hukbo sa kaharian ng Carnides. Dahil alam nilang mahihirapan silang labanan ang Black King nang walang tulong ng mga Drifter, ayaw ipagsapalaran ni Seimei na pilitin ang mga October Obrest na patuloy na lumaban ng walang tamang komando na mangganguna sa kanila sa labanan. Gayunpaman, bago umalis si Seimei at ang October Obrest sa lugar, ang Black King at ang kanyang hukbo ay nakarating na sa kaharian ng Carnides. Nang makita ang hukbo ng Itim na Hari, na higit na marami kaysa sa inaasahan nila, agad na natakot ang mga commander ng hukbo ni Carnides, lalo na nang maglunsad ng pag-atake ang Itim na Hari sa depensibong kuta. Upang mapabilis ang paggalaw ng kanyang mga tropa upang sakupin ang kuta ng kaharian ng Carnides, pagkatapos ay inutusan ng Black King ang Ents, na binubuo ni Hijikata Toshizo, Jeanne d'Arc, at Anastasia Romanov, na mga makapangyarihang makasaysayang figure na ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi maaaring maliitin. Bukod sa kanilang tatlo, ang Black King ay mayroon ding hukbo ng mga lahi ng hindi tao at isang kawan ng mga dragon na naglunsad ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Sa gayong kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban at halos walang mga puwang na matatalo, ang Itim na Hari at ang kanyang hukbo ay madaling makabisado sa labanan, at ilang sandali na lamang bago nila sakupin ang kaharian ng Carnides, na namuno sa hilaga. Biglang lumitaw ang isang pinto na nag-uugnay sa pagitan ng mga dimensyon sa panahon ng patuloy na digmaan na lumipad sa itaas ng larangan ng digmaan. Hanggang noon, bumukas ang pinto at nagdala ng isang fighter plane mula sa panahon ng World War II. Nalaman kaagad ni Seimei, pati na rin ang Ents, na nakasaksi sa paglitaw ng fighter plane, na ang piloto na nagmamaneho sa fighter ay ang Drifter na ipinadala sa mundong ito. Ang piloto ng fighter plane ay si Naoshi Kano, na namatay noong World War II noong 1945. Noong una, nalilito siya sa mga pangyayari sa paligid niya at sa matinding labanan na nagaganap sa ibaba niya. Inikat niya ang kanyang eroplano sa paligid para alamin kung ano talaga ang nangyari at kung nasaan siya sa oras na ito. Kasabay nito, nagawa ni Hijikata na masira ang mga depensa ng mga sundalong Carnides na sinubukan siyang harangan. Sinira ang isa sa mga pasukan sa kuta. Nang pumasok si Hijikata sa kuta, naramdaman nila ang napakalaking aura ng pagpatay mula sa loob niya, na nagpapahiwatig na hindi siya isang ordinaryong tao dahil, sa kanyang aura lamang, maaari niyang panginginig ang iba at piliin na huwag humarap sa kanya. Samantala, tila hindi nasisiyahan si Jeanne d'Arc sa pagpatay lamang sa mga sundalong Carnides dahil ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng apoy at pagkatapos ay sinunog ang mga sundalo. Sa kabilang banda, si Anastasia, na laging tila walang emosyon, ay may kakilakilabot na kapangyarihan dahil sa kanyang supernatural na kakayahang lumikha ng mga blizzard, kung saan hindi siya nag-atubiling i-freeze ang mga sundalong Carnides na sumusubok na umatake sa kanya. Di nagtagal, ang kuta ay ganap na nakontrol ng Black King at ng kanyang hukbo, kung saan agad na inutusan ng Black King ang kanyang hukbo na patayin ang lahat ng mga sundalo, maging ang mga residente ng kaharian ng Carnides na kanilang nakatagpo, babae man o bata.
Si Naoshi, na nanood ng massacre mula sa malayo, ay hindi lang tumetayo at nagmamadaling tumulong sa kanila. Ang eksena pagkatapos ay lumipat at nagpapakita ng dalawang drifter na mukhang sabik na naghihintay sa pagdating ni Seimei at ng mga Octoberists, kung saan dati ay binalak nilang umalis sa kaharian ng Carnides sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating sina Seimei at Ham kasama sina Saipio at Hannibal at pagkatapos ay hiniling sa dalawang drifter na mabilis na dalhin sila palayo doon sakay ng isang karwahe na hinihila ng kabayo. Bago umalis, hiniling ni Seimei sa mga drifter na manatiling nakalutang anuman ang mangyari dahil ang susunod nilang misyon ay hanapin si Toyohisa at ang kanyang mga kasama at kumbinsihin silang magtulungan laban sa Black King at sa kanyang hukbo. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga drifters, magkakaroon sila ng katapat na lakas upang tumugma sa mga Ents sa ilalim ng utos ng Black King. Sa daan, ilang mga sundalo mula sa Black King's army ang humarap kay Seimei at sa mga drifter. Ang isa sa mga drifters, isang lalaking may palayaw na Sundance Kid, pagkatapos ay gumamit ng Gatling gun upang itakwil ang mga pag-atake mula sa mga tropa ng Black King. Matapos matagumpay na talunin ang hukbo ng Black King na humahabol sa kanila, si Seimei at ang mga drifter ay nagulat sa hitsura ng isang dragon na malapit nang umatake sa kanila. Kasabay nito, dumating si Naoshi at agad na inatake ang dragon sa magkasunod na putok mula sa kanyang fighter plane, na nagpapahiwatig na si Naoshi ay pumanig sa mga drifter. Matapos kumpirmahin na ligtas nang umalis si Seimei at ang mga drifters sa kuta, bumalik si Naoshi sa larangan ng digmaan, sinubukang talunin ang mga dragon na umaatake sa kuta mula sa himpapawid, at agad na inatake ang dragon na may magkakasunod na putok mula sa kanyang fighter plane. Samantala, nang makita ang kuta na kabilang sa kaharian ng Carnides sa likuran niya na nawasak at kontrolado ng Black King, nangako si Seimei na hindi niya hahayaang mangyari ang katulad na bagay saan man at determinado siyang talunin ang Black King at ang kanyang hukbo sa paparating na labanan. Sa kabilang banda, ang itim na hari ay hindi kinakailangang nasiyahan sa kabila ng pagkapanalo sa labanan at pinagkadalubhasaan ang kuta. Inutusan niya ang Ents na hanapin ang mga drifter at patayin sila at lahat ng lumaban sa tabi nila ng walang pagbubukod. Ang balita ng tagumpay ng itim na hari sa labanan at matagumpay na nasakop ang kuta sa Hilaga ay naging mas mapagmataas pa ni Ishii sa harap ni Murasaki. Malaki ang tiwala ni Ishii na ang mga drifter na ipinadala ni Murasaki sa mundong ito ay hindi magagawang talunin ang Ents at pigilan ang Black King na matanto ang kanyang pagnanais na pamunuan ng mundo. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Murasaki ang kanyang mga salita, na sa tingin niya ay masyadong mabilis na ipalagay, dahil ang tunay na labanan ay hindi pa nagsisimula. Sa ibang lugar, si Olm Ino, na nakatalagang mag-espya kay Toyohisa at sa kanyang mga kasama, ay sa wakas ay nahuli at tinanong nila dahil inakala nilang siya ay isang especially iya ng mga Maharlika. Itinanggi ni Olm Ino ang mga akusasyon at ibinunyag na bahagi siya ng October Obrest Organization, na ang tungkulin ay obserbahan at tipunin ang mga drifter na tulad nila. Ipinaalam niya sa mga drifters na dinala sila sa bagong mundo upang labanan ang Ents at ang Black King, na nagnanais na sirain ang mundo. Higit pa rito, ipinaliwanag ni Olm Ino na ang Ents ay talagang makapangyarihang makasaysayang mga figura na pinili at ipinadala sa mundong ito na may ibang layunin mula sa drifters. Sinabi niya na ang layunin ng October Obrest Organization ay tipunin ang mga drifter mula sa buong bansa at tiyaking bumuo sila ng isang alyansa upang magtulungan laban sa Black King at sa kanyang hukbo, kabilang ang Ents, na kanyang pinakamakapangyarihang mga mandirigma. Nang malaman iyon, tinanong ni Nobunaga si Olm Ino tungkol sa bilang ng mga tropang pag-aari ng Octobrist at ng mga tropang alyansa. Dahil hindi niya masagot ng detalyado ang tanong, pagkatapos ay sinabi ni Nobunaga na hindi nila magagawang manalo sa labanan, kahit na sa tulong ng mga drifter, dahil karaniwang, ang bilang ng mga tropa ay higit pa o mas mababa ang makakaapekto sa kanilang lakas sa larangan ng digmaan. Si Olm Ino, na ayaw mawala ang tiwala ni Nobunaga, ay nagsabi sa kanya na sinusubukan ng October Obrest na bumuo ng isang alyansa sa Orc Empire at sa mga Maharlika. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpatawa kay Nobunaga dahil pakiramdam niya ay sigurado siyang hindi sila papayag na bumuo ng isang alyansa at ipagsapalaran ang kanilang buhay sa ilalim ng utos ng mga estranghero tulad ng mga drifter, na hindi kabilang sa mundong ito. Nang marinig ito, hindi itinanggi ni Olm Ino na totoo ang mga salita ni Nobunaga. Dahil alam niyang tila may kakayahan siyang bumalangkas ng isang epektibong diskarte,
Humingi siya ng payo sa kanya tungkol sa mga hakbang na dapat nilang gawin upang bumuo ng isang alyansa upang talunin ang Black King. Iminungkahi ni Nobunaga na kunin muna nila ang kapangyarihan mula sa mga Maharlika, kung saan ang pagsalakay ng militar ay direktang pangungunahan ni Toyohisa. Ang October Obrest o iba pang mga partido, kabilang ang mga drifters, na gustong makipag-alyansa sa tatlo, ay dapat tanggapin si Toyohisa bilang kanilang pinuno at handang sundin ang lahat ng kanyang utos. Tila labis na nagulat si Olmino nang marinig ang mga salita ni Nobunaga, at si Toyohisa, na tahimik mula noon, ay nakinig sa kanilang pag-uusap ng may malaking atensyon. Tila naiinis siya na arbitraryong itinalaga siya ni Nobunaga bilang pinuno, at hindi nagtagal ay nag-away sila. Nakita ni Olmino ang walang takot na ugali ni Toyohisa sa pagharap sa anumang sitwasyon. Naisip ni Olmino na hindi sila makakasama na subukang sundin ang payo ni Nobunaga. Samantala, ang Black King, na siyang kumokontrol sa mga kuta ng Northern Region, ay nakitang sinusuri ang kalagayan ng kanyang mga sundalo na nasugatan sa labanan matapos makatanggap ng ulat mula sa isa sa mga Ents, na si Gregory Rasputin. Nakapagtataka, ang Black King ay may mga healing powers na kayang gamutin ang anumang sakit at sugat na tila imposibleng gumaling. Gamit ang kapangyarihang ito, pinagaling ng itim na hari ang lahat ng kanyang sugatang sundalo upang makabalik sila upang lumaban sa susunod na labanan. Pagkatapos nito, inutusan ng itim na hari si Rasputin na ipalaganap ang tagumpay ng mga nagtagumpay na sakupin ang kuta ng Hilagang Rehiyon at anyayahan ang lahat ng lahi at bansang napupuot sa mga tao na sumama sa kanila at lipulin ang sangkatauhan mula sa mundong ito. Bilang karagdagan, iginiit din ng Black King sa Ents na hanapin ang mga drifter sa lalong madaling panahon at patayin sila bago sila magkaisa ng kanilang mga puwersa at bumuo ng isang alyansa upang labanan ang mga ito. Sa kabilang banda, tila nahihirapan si Naoshi na paliparin ang kanyang fighter plane dahil nasira ang eroplano sa kanyang pakikipaglaban sa isang kawan ng mga dragon. Kaya naman napilitang i-landing ni Naoshi ang kanyang fighter plane sa gitna ng ilang. Ang ingay na dulot ni Naoshi sa paglapag ng eroplano ay nakakuha ng atensyon ng isang grupo ng mga misteryosong nilalang na naninirahan sa kagubatan kung saan siya kasalukuyang naroroon. Sa halip na makaramdam ng takot, hinamon niya ang mga nilalang na umalis sa kanilang mga pinagtataguan at direktang humarap sa kanila. Samantala, sa ibang lugar, nakitang nagpupulong ang mga duwende para pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang dahil maya-maya, tiyak na magpapadala ang mga Maharlika ng mga tropa para salakayin ang nayon at papatayin sila pagkatapos nilang paslangin si Aram. Matapos ang mahabang talakayan, sa wakas ay pumayag ang mga duwende na magsagawa ng rebelyon at makipag-alyansa sa mga drifter na tumulong sa kanila noon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita si Olmino, na nagbigay ng anteng-anteng kay Toyohisa at sa kanyang mga kasama upang maunawaan nila ang wikang ginagamit ng mga naninirahan sa mundong iyon. Lalong naging curious si Nobunaga sa figura ng pinuno ng October Obrest matapos makita ang anteng-anteng dahil kamukha ito ng anteng-anteng na karaniwang isinusulat ng Onmyoji mula sa Kyoto. Pagkatapos noon, ikinwento ni Olmino ang tungkol sa kasaysayan ng mga duwende na isa sa mga demi-human na lahi na siyang orihinal na mga naninirahan sa mundong iyon, kung saan sila namuhay ng payapa hanggang 50 taon na ang nakalilipas, sila ay natalo ng Orc Empire sa isang digmaan. Pagkatapos noon, napilitan ang mga duwende na laging sumuko at sumunod at madalas ay pinakikitunguhan sila ng walang dahilan. Nang marinig ang isang piraso ng kasaysayan tungkol sa mga duwende, nilayon ni Nobunaga na akitin ang kanilang simpatiya sa pamamagitan ng pag-alok ng paghihiganti laban sa Imperyong Orc, na kolonisado ang kanilang lugar na tinitirhan at tinatrato sila bilang mga alipin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay hiniling ni Nobunaga kay Toyohisa na magbigay ng talumpati upang mapataas ang espiritu ng pakikipaglaban ng mga duwende na maghimagsik laban sa Imperyong Orc dahil, ayon kay Nobunaga, si Toyohisa ay may parehong lakas at karisma bilang isang mahusay na pinuno. Nang marinig iyon, sinabi ni Toyohisa na gagawin niya ang kanyang trabaho, hindi laban sa kagustuhan ni Nobunaga, ngunit dahil hindi niya mapapayagan na mangyari ang pang-aapi sa mahihinas sa kanyang paningin. Puno ng kumpiyansa, nagsimulang magbigay ng mga talumpati si Toyohisa sa harap ng mga duwende, na tila nagpakita ng paghanga sa kanya, na sumuporta at humimok sa kanila na lumaban para sa isang mas maayos at mas desenteng buhay sa hinaharap upang hindi na sila maging biktima ng pang-aapi mula sa ang mga gustong pagsamantalahan ang mga duwende.
Si Shara, ang nakatatandang kapatid ni Marcia at Mark, ay nagpahayag na siya ay anak ng pinuno ng nayon na pinatay ni Aram at humiling kay Toyohisa at sa mga drifter na tulungan siya. Dapat talunin ng ibang mga taga-nayon ang mga tropa ng Orc Empire, na inaasahang sasalakayin ang kanilang nayon sa susunod na mga araw. Gayunpaman, ibinunyag ni Shara na ang mga duwende ay walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban, samantalang ang kanilang kakaharapin ay ang Orc Empire na kilalang-kilala sa pagiging malupit at uhaw sa kapangyarihan, kung saan hindi sila nag-atubiling patayin ang mga demi-human na lahi dahil sa tingin nila, ang mga tao ay higit na nakahihigit sa kanila sa lahat ng bagay. Sa pagkaalam nito, naisip ni Nobunaga na mas malaki ang tsansa nilang masakop ang imperyong Orc dahil sasamantalahin nila ang puot ng mga duwende at ng iba pang mga demi-human na lahi at kumbinsihin silang maghimagsik laban sa pang-aapi at kalupitan na dinanas nila noong nabubuhay sila. Sa mga sumunod na araw, nakita ang hukbo ng Orc Empire na may 200 katao na patungo sa pamayanan ng duwende para magsagawa ng malawakang masaker sa mga duwende na pumatay kay Aram at sa kanyang hukbo. Malamang alam din nila ang tungkol sa mga duwende na nakipag-alyansa sa mga drifter. Gayunpaman, ang mga sundalo ay tila hindi masyadong nag-aalala tungkol dito at nakadama ng kumpiyansa na matatapos nila ang misyon sa lalong madaling panahon. Matapos maglakbay ng medyo malayo mula sa capital, ang mga sundalo ng Orc Empire sa wakas ay nakarating sa paninirahan ng mga duwende. Gayunpaman, laking gulat nila nang malaman nilang ang nayon ay inabandona ng mga duwende. Bagamat sa katotohanan, ito ay bahagi ng diskarte sa digmaan na binalak ni Toyohisa at ng mga drifters upang sila ay manalo sa labanan. Ang mga sundalo mula sa Orc Empire ay sumugod upang hanapin ang kinaroroonan ng mga duwende sa buong nayon. Ngunit nabigo ang pagsisikap sa paghahanap dahil wala silang nakitang palatandaan ng buhay sa nayon na para bang umalis na nga ang mga duwende sa nayon na kanilang tinitirhan. Hindi lang iyon, napag-alaman din nilang ang nag-iisang balon na pinagkukunan ng malinis na tubig sa nayon ay nadungisan na ng dumi, kaya kahit sinong magdesisyong manatili sa lugar na iyon, kahit pansamantala lang, ay hindi makakakuha ng malinis na mapagkukunan ng tubig. Samantala, sa itaas ng mga puno, si Toyohisa at ang mga duwende ay nakitang nanonood sa mga galaw ng mga sundalo ng Orc Empire sa ibaba nila, na nagplanong salakayin ang mga tropa sa pagsapit ng gabi. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa ilang araw bago, kung saan binibigyan ni Toyohisa at ng mga drifter ang mga duwende ng maikling pagsasanay sa martial arts at tinuturuan silang gumamit ng mga sandata tulad ng mga espada, sibat, at mga palaso, na dati nilang natipon mula sa labanan laban sa Aram at kanyang hukbo. Bilang karagdagan, inutusan din ni Nobunaga ang mga duwende na itapon ang mga bangkay ni Aram at ng kanyang hukbo sa isang sapat na malawak na bukid, hindi upang ilibing ang mga ito. Bagamat humanga bilang isang malupit na gawa, bahagi ito ng diskarte sa digmaan ni Nobunaga dahil ang mga katawan ng tao ay maaring gumawa ng ilang mga sangkap na maaring magamit bilang mga pampasabog kung hinaluan ng maluwag na lupa. Nang makita kung paano gumawa ng diskarte sa digmaan sina Nobunaga at Toyohisa, agad na napagtanto ni Olmino ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga sibilyan na tulad niya at ng mga drifter, na mga matitinding mandirigma na may iba't ibang pananaw sa buhay at kamatayan. Hiniling ni Nobunaga kay Olmino na ipaalam sa October Obrest ang tungkol sa digmaan at hiniling sa kanila na magpadala kaagad ng sulfur powder. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ni Nobunaga kung bakit kailangan niya ang sulfur powder. Sa kabilang banda, nakikita si Yoichi na nagtuturo ng mga diskarte sa pag-archery ng mga duwende at mukhang humanga na ang mga elves ay makakabisado ng mga diskarte sa pag-archery sa maikling panahon. Sinabi ng isa sa mga duwende kay Yoichi na ang mga duwende ay talagang natural-born archer. Gayunpaman, ang kanilang mga kasanayan sa pag-archery ay unti-unting kumukupas dahil mula ng talunin ng Orc Empire, ang mga duwende ay hindi pinapayagan na gumamit ng anumang armas. Ito motivate ang mga duwende, ipinakita ni Yoichi ang kanyang husay sa pag-archery na agad namang naging puno ng paghanga sa kanila dahil wala ni isa sa mga palaso na pinaputok ni Yoichi ang nakalampas sa target. Matapos makumpleto ang kanilang pagsasanay, tinipon ni Toyohisa ang mga duwende, ipinaliwanag ang diskarte na kanilang gagamitin upang manalo sa labanan laban sa mga tropa ng Orc Empire. Ipinaalala rin ni Toyohisa sa mga duwende ang kahalagahan ng pakikipaglaban para sa kanilang kasarinlan upang hindi na sila tratuhin bilang mga alipin.
Ipinabatid niya na ang pakikipaglaban sa 200 sundalo ng Imperyong Ort ay simula pa lamang ng kanilang pagsalakay ng militar dahil pagkatapos ay magsasagawa sila ng mas malawak na kilusan hanggang sa maibalik ang kapayapaan sa bansa. Ang kanyang mga salita ang nagudyok sa mga duwende na maghayganti sa lahat ng pang-aapi at kahihiyan na naranasan nila sa ngayon at sa lahat ng nakakulong galit na kanilang ilalabas sa labanan na malapit nang maganap sa gabing yun. Bumaling sa kasalukuyan, nang tuluyang lumubog ang araw at ang araw ay naging gabi, pinangunahan ni Toyohisa ang mga duwende upang salakayin ang mga sundalong Ort Empire na nagkampo sa nayon. Sa isang maapoy na espiritong lumalaban, pinangunahan niya ang mga duwende sa larangan ng digmaan at isa-isang pinatalsik ang mga sundalong nagbabantay, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pag-atake sa pamamagitan ng pag-alis sa kanila mula sa isang tolda patungo sa isa pa. Ang hiyawan ng sakit mula sa mga kawal ay agad na bumisag sa katahimikan ng gabi. Sa wakas ay napagtanto ng mga sundalo ng Ort Empire na sila ay sinasalakay ng mga duwende, na dapat na maging target ng kanilang massacre. Sa ilalim ng diskarte na kanilang binalak, pinangunahan ni Toyohisa ang mga sundalong Imperial sa bitag na kanilang inihanda. Samantala, si Nobunaga at ang hukbong Elven na kanyang pinamunuan ay naghanda upang tuparin ang kanilang mga tungkulin ayon sa plano sa itinalagang lokasyon. Ang sandali ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan nang pinamunuan niya ang isang hukbo ng 200,000 katao mula sa angkan ng Oda. Kahit na sa kasalukuyan ay pinamumunuan lamang niya ang isang grupo ng mga bagitong duwende upang lumaban sa isang larangan ng digmaan na karaniwan sa kanya, si Nobunaga ay mayroon pa ring nagniningas na espiritu ng pakikipaglaban upang talunin ang kalaban sa larangan ng digmaan. Inutusan niya ang mga duwende na magpaputok ng mga palaso patungo sa kanilang nayon, at kaagad, nilamon ng apoy ang pamayanan. Ang apoy ay sinadya upang palibutan ang mga sundalong nandoon pa rin, kung saan napilitan silang humarap kay Nobunaga, na naghihintay sa kanila sa dulo ng labasan. May ngiti sa mukha, Nobunaga at sinalubong ng golek ang kanyang mga kaaway. Nang nasa malapit na ang mga sundalo, agad na pinaputukan ng mga duwende ang kanilang mga palaso at pinatay ang mga tropa ng kaaway na nagtangkang umatake sa kanila. Sa paghusga sa kanilang estilo ng pakikipaglaban, alam niya na ang mga tropang ipinadala ng Ort Empire ay mga mababang antas na sundalo na hindi gaanong karanasan sa larangan ng digmaan, kaya madali silang matatalo ng mga ito. Pagkatapos noon, sinadya ni Nobunaga na puntiryahin ang commander ng hukbo. Dahil kapag natalo ang pinuno, mawawala ng fighting spirit ang tropa at pipiliin nilang sumuko. Inutusan niya ang mga duwende na magpana ng mga palaso na pinahiran ng dumi, kung saan maaari silang mag-iwan ng mga peklat na nahawahan ng bakterya dahil sa kawalan ng malinis na tubig upang linisin ang sugat. At kung hahayaan ng ganoon, unti-unting mamamatay ang mga sundalo sa bacterial infection ng mga sugat. Lalo rin silang na-corner ni Toyohisa, na dumating pagkatapos patayin ang kanilang mga kasama. Gayunpaman, tulad ng hinulaang ni Nobunaga kanina, tinapos ni Toyohisa ang komandante upang matapos ang digmaan nang hindi na kailangang maglagay ng mas maraming lakas at oras. Sa bilis ng kidlat, nalusutin ni Toyohisa ang mga barikada ng mga sundalo at inihagis ang kanyang espada upang patayin ang commander. Nang makitang natalo ang kanilang pinuno, nataranta ang mga sundalo at nawala ang kanilang espiritu sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, tila nasisiyahan si Nobunaga sa tagumpay ni Toyohisa at lalong kumbinsido na maaari siyang maging isang mahusay na pinuno sa larangan ng digmaan dahil ang karakter ng pamumuno na ito ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa pamilya Toyohisa. Samantala, sinubukan ng mga nakaligtas na sundalo na tumakas mula sa larangan ng digmaan ngunit hindi nagtagal ay naharang sila ni Yoichi at isang pangkat ng mga mamamana, na pumatay sa kanila. Para sa ilang kadahilanan, ang kapaligiran ng labanan ay nagpapaalala sa kanya ng higit pa o mas kaunti sa isang tao noong siya ay nabubuhay pa. Matapos matagumpay na manalo sa labanan, si Toyohisa at ang kanyang mga kasama ay magpapatuloy sa kanilang marcha patungo sa pinakamalapit na base militar na kabilang sa mga maharlika ng Ort Empire. Samantala, mukhang nag-aalala ang mga opisyal ng militar sa punong tanggapan dahil nawala sa kanila si Aram at ang kanyang hukbo, na mga matitinding sundalo. Bukod dito, hindi pa bumabalik ang mga tropang ipinadala nila sa mga pamayanan ng mga duwende. Lalo rin silang nag-alala dahil wala silang sapat na mga sundalo para bantayan ang lugar, at kung biglang may nangyaring pag-atake, hindi nila magagawang ipagtanggol ang base.
Nagplano ang isa sa mga nangungunang opisyal ng militar na magpadala ng maraming tropa para patayin ang mga duwende na nagsasagawa ng rebelyon. Ginawa ito upang maiwasan ang mga paghihimagsik sa ibang mga lugar na maaaring magbanta sa soberanya ng imperyo. Hindi nagtagal, dumating ang isang sundalo upang makipagkita sa mga opisyal ng militar sa kanyang silid, at ipinaalam sa kanila na ang mga tropang ipinadala nila upang pumatay sa mga duwende ay bumalik. Nang marinig iyon, nabuhayan ng loob ang mga opisyal ng militar at inakala nilang nagtagumpay na ang rebelyon. Sa katunayan, ang mga tropa ay si Nobunaga at ang mga duwende na nakabalat kayo. Nang tuluyan na silang makapasok sa base, sinira ni Nobunaga at ng mga duwende ang kanilang pagbabalat kayo at inaresto ang lahat ng naroon. Maaari lamang sumuko ang mga opisyal ng militar nang sakupin ni Nobunaga at ng kanyang mga kasama ang base dahil wala rin silang lakas para makipaglaban. Si Toyohisa na kanina pagalit ay nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng mga babaeng Elven na binihag nila. Matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa kung saan binihag ang mga babaeng Elven, si Toyohisa at ang mga duwende ay sumugod sa lugar na yon. Gayunpaman, kung gaano kadurog ang puso ng mga duwende nang malaman nila ang kalagayan ng kanilang mga asawa at mga anak na babae, na lubhang nakakabahala dahil ginamit lamang sila bilang mga alipin upang bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng mga masasamang lalaki. Nang malaman ito, agad na nagalit si Toyohisa, determinadong ipaghiganti ang mga babaeng Elven laban sa mga ganid na lalaki na sumairas sa kanilang buhay at hindi titigil hanggang sa mamatay silang lahat ng masakit. Sa kabilang banda, nakita si Nobunaga at ang iba pang mga duwende na naghahanap sa lugar, umaasang makahanap ng mahahalagang file na maaaring maging kapaki-pakinabang upang mapadali ang susunod na hakbang. Sa lugar na iyon, natagpuan ni Nobunaga at Olm Ino ang isang medyo malaking portrait painting, na nagpapakita ng mukha ng isang tao na, ayon kay Olm Ino, ay ang nagtatag ng Old Empire, si Adolf Hitler. Higit pa rito, sinabi niya sa kanya na ang mga Octobrists ay hindi makumpirma kung si Hitler ay pumanig sa mga drifter o kabaliktaran dahil sa lahat ng oras na ito, ang mga maharlika na namamahala sa gobyerno ang gumawa ng mga patakaran tungkol sa mga drifter. Pagkatapos noon, sinabi ng isang duwende kay Nobunaga na papatayin na ni Toyohisa ang mga matataas na opisyal ng militar gayon din ang mga sundalo ng Old Empire na nasa base, na responsable sa pang-aabusong ginawa nila laban sa mga babaeng Elven. Sumugod doon si Nobunaga upang saksihan kung paano isinagawa ni Toyohisa ang pagbitay. Bago ang pagbitay, nakiusap ang mga opisyal ng militar kay Toyohisa na patawarin sila. Tahimik na tinanggihan ni Toyohisa ang kanilang mga pakiusap dahil ang kanilang pang-aapi at kasamaan ay hindi mapapatawad sa lahat ng oras, at ang parusang kamatayan ang pinakaangkop na gantimpala para sa kanilang lahat. Gayunpaman, nang i-execute na sana niya ang mga ito, biglang hinampas ni Nobunaga ang kanyang ulo mula sa likuran, dahilan upang siya ay mawala ng malay. Hindi naman talaga sinadya ni Nobunaga na hadlangan ang pagbitay. Ginawa niya ito dahil lang sa ayaw niyang madumihan ni Toyohisa ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ganid na sundalo. Sa tingin niya, siya ang mas angkop na pumatay sa mga ganid na sundalong ito dahil pinuno si Toyohisa. Nang magpapaputok na sana siya, biglang nagtaas ng kamay ang isa at sinubukang kumbinsihin si Nobunaga na hindi siya kasali sa lahat ng salbaheng ginawa ng mga sundalo dahil kakalipat pa lang niya sa base. Nang marinig iyon, tila interesado si Nobunaga sa lalaki, at naisip niya na samantalahin ang lalaki para sa impormasyon na maaaring mapadali ang kanilang susunod na hakbang. Sa makatuwid, iniwan ni Nobunaga na buhay ang lalaki habang agad niyang pinatay ang iba. Nang maglaon, ang balita tungkol sa pag-aalsa ng mga duwende, na tinulungan ng mga drifter, ay tuluyang kumalat sa lahat ng sulok ng bansa. Naniniwala rin ang mga tao na totoo ang balita dahil nakabalik na sa kani-kanilang pamilya ang mga babaeng Elven na binihag ng mga sundalong imperial. Ang sandaling ito ay ginamit din ni Nobunaga upang magpadala ng liham, na nag-aanyaya sa mga duwende sa ibang lugar na ipaglaban ang kanilang kapalaran at maging malaya sa pang-aapi at pang-aabuso na kanilang naranasan sa ngayon. Ang kanyang plano ay naging matagumpay sa paglipat ng mga duwende sa ibang lugar upang maghimagsik at ituon ang lahat ng kanilang puwersa sa ilalim ng utos ng mga drifter. Sa maikling panahon, sumiklab ang mga paghihimagsik sa maraming lugar at lumaganap sa lahat ng sulok ng bansa. Ang mga maharlika ay lalong nataranta at nababalisa dahil ang kanilang kapangyarihan ay nanganganib na bumagsak.
Sa katunayan, maraming mga teritoryo na dating kontrolado ng mga Maharlika at naging bahagi ng Imperyong Ort ay ganap na ngayong kinuha ng kanilang orihinal na may-ari, ang mga duwende. Nakarating din kay Izzy ang balita ng pag-aalsa ng mga duwende, na biglang nairita na nakipag-alyansa ang mga duwende sa mga drifter at nagtayo ng puwersang panlaban-laban sa Black King and the Ents. Samantala, ang pagkatalo ng pagkatalo ay patuloy na nararanasan ng mga tropa ng Ort Empire, na ikinadismaya ng mga opisyal sa sentro ng pamahalaan dahil kung sila ay patuloy na lulunok ng pagkatalo, ang kapangyarihan ng Ort Empire ay tuluyang mawawasak sa lalong madaling panahon. Ang digmaang nagaganap sa loob ng mahabang panahon ay naubos ang lahat ng mga mapagkukunan, lakas, at diskarte nito. Gayunpaman, hindi pa sila nanalo hanggang ngayon. Napagtanto na hindi nila maaaring payagang magpatuloy ang sitwasyong ito, iminungkahi ng isa sa mga opisyal ng gobyerno na gumawa sila ng isang kasunduan sa kapayapaan sa mga di-pantaong lahi na kanilang kinakalaban. Gayunpaman, agad na tinanggihan ng ibang mga opisyal ang panukala dahil ayaw nilang mabaigo si Adolf Hitler, na nagpakahirap upang maitatag ang Imperyong Ort. Habang ang mga opisyal ay may mainit na pagtatalo, dumating doon ang isang marangal na nagngangalang Count Saint Germy, at ang mga opisyal ay tumahimik sandali dahil si Saint Germy ay isa sa mga pinakama-impluwensyang tao sa gobyerno. Hindi lang iyon, ang isang kapat ng teritoryo ng Ort Empire ay nasa mga kamay ng Saint Germy, kaya't ang mga salita ng tao ay dapat laging pakinggan, at ang kanyang mga utos ay dapat sundin. Ipinaalam ng Saint Germy na sinalakay ng Merchant Guild na Gubinen ang Imperial Fleet na ipinadala upang magbigay ng mga supply sa kanluran. Ang fleet ay tuluyang nawasak bago makarating sa destinasyon nito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Saint Germy na hindi na magtatagal ang Ort Empire dahil ang mga digmaang sinimulan nila ay nagdulot ng masamang karma. Lalo na ngayong nagkaroon ng alyansa ang kanilang mga kaaway at itinoon ang kanilang lakas sa counter-attack mula sa iba't ibang panig. Bilang karagdagan, ang Ort Empire ay nakakaranas din ng panloob na krisis sa loob ng pamahalaan nito. Gayunpaman, hindi ipinaalam ni Saint Germy sa mga opisyal ang solusyon sa lahat ng mga problemang ito dahil mayroon siyang sariling plano na bisitahin ang mga duwende at ang mga drifter. Sila ang mga utak ng pag-aalsa na naganap sa buong bansa. Samantala, ang suporta mula sa mga duwende para kay Toyohisa at sa kanyang mga kasama ay patuloy na dumating mula sa iba't ibang rehiyon, kung saan sila ay nanumpa ng katapatan na lalaban sa panig ni Toyohisa at ng mga drifter. Gayunpaman, ito ay hindi nangangahulugang nagpasaya kay Toyohisa dahil mas malaki ang mga tropang pinamunuan niya, mas malaki ang pagkakataon ng pagkakanulo, na nagpapahirap sa mga drifter sa hinaharap. Nakipag-usap siya kina Nobunaga at Yoichi at sinubukang humanap ng mga paraan para malampasan ang kanilang mga problema. Iminungkahi ni Toyohisa na magtatag sila ng isang istruktura ng pamumuno, ngunit tumanggi si Nobunaga dahil gusto niyang gawing nag-iisang pinuno si Toyohisa. Pagkatapos ay iginiit ni Toyohisa na wala siyang pakialam sa kapangyarihan at nais lamang na ang dakilang kapangyarihang naipon nila sa ngayon ay hindi maging isang ticking time bomb para sa kanyang sarili at sa mga drifters. Dahil alam niyang hindi niya makukumbinsi si Toyohisa kung mayroon siyang malakas na kalooban, sa wakas ay pumayag si Nobunaga sa kanyang kahilingan. Kahit sa puso niya, balak pa rin niyang gawing nag-iisang pinuno si Toyohisa. Pagkatapos nito, ang mga duwende na kakasali pa lang ay kumuha ng pagsasanay mula kay Toyohisa at sa mga drifter para paunlarin ang kani-kanilang kakayahan at talento. Hiniling ni Nobunaga kay Shara na maghanap ng isang mahuhusay na panday na maaaring gumawa ng maraming replika na baril. Sinabi ni Shara kay Nobunaga na ang mga dwarf ay ang pinakamaasahang panday sa mundo, at sila lamang ang makakagawa ng gayong mga replika. Sa ibang lugar, makikita si Yoichi na nagtuturo sa mga kabataang elves archery techniques. Mukhang seryoso si Yoichi sa pagsasanay sa kanila dahil gusto niyang maging maasahang sundalo ang mga batang duwende sa mga darating na laban. Gayun din, tinuturuan ni Toyohisa ang mga bagitong duwende kung paano lumaban gamit ang espada. Gayunpaman, ang mga duwende ay mukhang hindi masyadong magaling sa paggamit ng espada sa malapitang labanan, dahil mas sanay sila sa archery. Sa gabi, naramdaman ni Toyohisa at ng mga drifters ang isang banta na papalapit sa kanila. Kasabay nito, ang dalawa sa Ents, sina Gian Dark at Gilles de Reyes, at isang hukbong kabalyerya ng Black King ay patungo sa kanilang hideout.
Nagpapatuloy ang anime na ito kung saan nagpapahinga si Toyohisa at ang kanyang mga kasama sa kanilang hideout pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasanay sa mga duwende sa mga diskarte sa pakikipaglaban at kasanayan sa armas. Hindi nagtagal, nakaramdam sila ng banta na papalapit sa kanila. Kasabay nito, ang dalawa sa Ents, sina Gian Dark at Gilles de Reyes, at isang hukbong kabalyerya ng Black King ay patungo sa kanilang hideout. Pagdating doon, malawakang pinatay ni Gian at Gilles ang mga duwende, naganap na hindi handa sa biglaang pag-atake. Sinadya nilang gawin yun para pukawin ang hitsura ni Toyohisa at ng mga drifter. Hindi nagtagal, lumitaw si Toyohisa at walang takot na lumapit kay Gian. Samantala, nakita sina Nobunaga at Shara na inilikas ang mga elven na babae at bata sa mas ligtas na lugar. Hiniling niya kay Shara na tipunin ang mga lalaking duwende at sinabihan silang maghanda dahil malapit na silang makipaglaban sa kawal na kalaban. Gayunpaman, mukhang hindi sumasang-ayon si Yoichi sa kanyang plano na ipaglaban ang lakas ng mga bagitong duwende laban sa mas sinanay na hukbo ng Black King. Gayunpaman, sinubukan ni Nobunaga na kumbinsihin si Yoichi na mayroon siyang magandang reputasyon sa pagsira sa mga kabalyerya ng kaaway. Nang marinig ang kanyang mga salita, tuluyang nawala ang pagdududa sa puso ni Yoichi dahil sigurado siyang hindi nagbibiro si Nobunaga, at nagpasya siyang ipagkatiwala ang diskarte sa digmaan sa pinuno ng angkan ng Oda. Dahil alam niyang drifter si Yoichi, inatake siya ni Gilles. Kahit na nagawang iwasan ni Yoichi ang pag-atake, hindi niya itinanggi na si Gilles ay isang mabigat na mandirigma na may lakas na hindi maaring maliitin. Kaya natanto ni Yoichi na ang labanang ito ay hindi magiging madali para sa kanya na manalo. Kasabay nito, mukhang nalulula si Toyohisa kay Gian, na may kapangyarihang magmanipula ng apoy. Nahirapan siyang lapitan at salakayin dahil sa kapangyarihan nito. Hindi tulad ng mga drifters, na umaasa lamang sa kanilang kaalaman at pisikal na lakas sa panahon ng kanilang buhay, ang Ents ay ginawaran ng mga mahiwagang kapangyarihan kapag ipinadala sa mundo, kaya sila ay naging mahirap talunin. Alam na may mahiwagang kapangyarihan si Olm Ino, hiniling ni Toyohisa sa kanya na tulungan siyang talunin si Gian. Bagamat si Gian ay may napakalakas na firepower, nakakaramdam siya ng kumpiyansa na matatalo siya ng mga ito dahil sa totoo lang ay baguhan lang siya sa larangan ng digmaan. Nang marinig ang kanyang mga salita, muling hinangaan siya ni Olm Ino dahil nakapag-isip siya ng iba't ibang posibilidad upang talunin ang kaaway sa napakaikling panahon. Sa halip na matakot sa isang kalaban na may kakilakilabot na kapangyarihan, tiwala si Toyohisa sa pagsasabing madali niyang mananalo sa laban kay Gian. Samantala, si Yoichi, na nasangkot sa isang matinding labanan laban kay Gilles, ay tila nabigla dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang lakas. Ganun pa man, kaya pa rin ni Yoichi na pantayan si Gilles at maglunsad ng pag-atake sa vital point sa katawan ng lalaki. Ngunit unti-unti, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Yoichi dahil ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay tila walang silbi kay Gilles, kahit na siya ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake na kahit na ang pinakamalakas na kaaway ay hindi makaiwas. Sa kagubatan, si Nobunaga at ang mga duwende ay nasa kanilang mga posisyon upang salakayin ang mga tropang kabalyerya ng kaaway na malapit nang tumungo sa labanan. Sa mga kakayahan sa pag-archery na taglay ng mga duwende, sa wakas ay mapapabagsak nila ang mga tropa ng kabalyerya ng kaaway, salamat sa mga direktiba at tumpak na diskarte ni Nobunaga. Kahit natalo na nila ang hukbo, hindi gamaan ang pakiramdam ni Nobunaga at ng mga duwende dahil may dalawang Ents pa ang kailangang patayin bago kumitil ng maraming inosenteng buhay ang kabaliwan ng Ents. Bumalik sa pakikipaglaban ni Toyohisa kay Gian, hiniling niya kay Olm Ino na gumawa ng hadlang sa pagitan nila ni Gian. Pinlano niyang gamitin ang pader bilang isang lukso upang direktang salakayin si Gian, at ang higit na nagpahanga kay Olm Ino, ay naisip ni Toyohisa ang lahat ng ito. Sa isang mabilis na paggalaw, sinugod niya si Gian at inihagis ang katawan nito sa balon na malapit sa kanila. Dahil napuno ng tubig ang balon, hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa apoy. Si Gian ay lumulubog sa ilalim ng balon at naalala ang kanyang nakaraan. Siya ay nilitis para sa maling pananampalataya sa Ruan noong ika-9 ng Enero taong 1431. Siya ay inakusahan ng nilapastangan sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit panlalaki, pagkilos ayon sa mga pangitain ng demonyo, at pagtanggi na isumite ang kanyang mga salita at gawa sa simbahan dahil sinabi niyang hahatulan siya ng Diyos lamang.
Sa pagtatapos ng kanyang buhay, si Jian ay binisita ni Issei, na nag-recruit sa kanya upang maging isa sa mga Ents at nagpadala sa kanya sa mundong iyon habang binibigyan si Jian ng magic power upang manipulahin ang apoy. Lumingon sa kasalukuyan, sa wakas ay nagising si Jian mula sa kanya. Mangarap ng gising nang sinubukang iangat ni Toyohisa ang kanyang katawan mula sa balon. Balak niyang patayin siya, pero nang malaman niyang babae siya, tinalikuran niya ang kanyang intensyon dahil may prinsipyo siya na huwag manakit ng babae kahit nakaaway niya ito. Sinabihan ni Toyohisa si Jian na umalis at huwag nang bumalik sa larangan ng digmaan upang labanan siya dahil ang mga marahas na labanan ay hindi tamang lugar para sa isang babae. Gayunpaman, tila wala siyang pakialam sa mga sinabi nito, at sa halip ay sinubukan siyang salakayin, kaya napilitan itong mawalan ng malay. Samantala, si Yoichi ay nasasangkot pa rin sa isang matinding labanan kay Gilles. Tila lalong nalulula si Yoichi dahil, bilang isang ordinaryong tao, ang kanyang enerhiya ay nagsisimula ng maubos at ibasa kay Gilles. Siya ay ginawaran ng hindi kapani-paniwalang lakas at tibay ng Issei noong siya ay ipinadala sa mundong iyon. Si Nobunaga at ang mga duwende, na sa wakas ay dumating, ay sinubukang tulungan si Yoichi sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbaril ng mga palaso kay Gilles. Gayunpaman, kahit na sa mga pag-atake na kanilang ginawa ng sabay-sabay, si Gilles ay hindi pa rin mapatalsik, kaya ang mga duwende ay nagsimulang maging desperado at ipinapalagay na si Gilles ay isang walang kamatayang halimaw. Sa kabila ng nasaksihan kung gaano kahusay na nakayanin ni Gilles ang lahat ng kanilang mga pag-atake, tumanggi si Nobunaga na maniwala na si Gilles ay isang walang kamatayang halimaw. Naniniwala si Nobunaga na kailangang may paraan para talunin siya, na may napakalakas na pisikal na lakas. Nang nag-iisip siya ng paraan para pabagsakin si Gilles, biglang sumulpot ang isang grupo ng mga tao at nagpaputok ng sunod-sunod na putok kay Gilles. Sila pala ay si Seimei at ang kanyang mga kasama, na sa wakas ay nakarating sa lugar na iyon pagkatapos maglakbay ng medyo malayo mula sa kaharian ng Carnides. Kasabay nito, ang katawan ni Gilles, na immune sa mga pag-atake ni Yoichi at ng mga duwende, ay agad na nawala ang katatagan nito at dahan-daang nahati sa ilang piraso. Namatay dahil sa walang habas na pagtama ng machine gun, tumingala si Gilles sa langit at nakitang may dragon na nagawang iligtas ang walang malay na si Jian. Ilang sandali pa, naging bukol ng asin ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang mawala. Pagkatapos ng labanan, nakilala ni Seimei si Nobunaga at ang iba pa at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Abe no Haro Akira, na mas kilala bilang Abe no Seimei. Sinabi ni Seimei na siya ang pinuno ng October Obrist Organization, na nagtalaga sa kanya na bantayan ang mga drifters. Sa kabilang banda, mukhang nagulat si Yoichi nang marinig niya ang boses ng isang pamilyar na lalaki na kausap siya. Ang lalaking iyon ay si Minamoto no Yoshitsune, isang malupit na general ng angka ng Minamoto at ang dating commander ni Yoichi. Binalaan siya ni Minamoto na malapit na silang magkita sa larangan ng digmaan bilang mga kalaban sa mundong iyon. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating si Toyohisa sa lugar na iyon, kung saan nakilala niya si Seimei, na nagpahayag na siya ay isang drifter na ipinadala sa mundong iyon ng isang misteryosong lalaki na may salamin na nakilala niya sa isang pasilyo na may maraming pinto. Matapos sa wakas ay dumating sa mundong iyon, napagtanto ni Seimei na ang kanyang trabaho ay upang labanan ang Ents at ang Black King. Sinabi sa kanila ni Toyohisa na kakatok lang niya kay Jian at pinakawalan siya. Nang marinig iyon, biglang nabigla sina Seimei at Olm Ino dahil dapat ay tinapos na ng mga drifter ang buhay ng Ents nang hindi isinasaalang-alang ang anuman. Gayunpaman, nanatiling matatag si Toyohisa sa kanyang paninindigan na hindi niya sasaktan ang mga babae kahit na sila ay kalaban. Napagtanto ni Seimei na hindi niya magagawang hikayatin si Toyohisa na sundin ang mga alituntunin na pinaniniwalaan nila sa lahat ng panahon, kaya nagpasya siyang hayaan ito. Kahit na ang mga prinsipyo ng buhay ni Toyohisa ay minsan ay maaring makapinsala sa kanila habang nasa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay nagtanong si Olm Ino tungkol sa isang matandang lalaki na sumama kay Seimei, kung saan ipinaliwanag niya na ang matanda ay isang drifter na nagngangalang Hannibal Barca, isang mahusay na commander ng militar noong kanyang panahon. Higit pa rito, ipinaalam sa kanila ni Seimei na may isa pang drifter na kasama nila, na ang kalaban ni Hannibal, si Scipio Africanus.
Gayunpaman, sa daan, inatake sila ng hukbo ng Black King, na naging sanhi ng pagkahulog ni Scipio mula sa karwahe at napilitang iwanan siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita si Scipio na naglalakad sa ilang habang sinusubukang hanapin ang kinaroroonan ni Hannibal at ng iba pa sa pamamagitan ng pagsunod sa bakas ng sapatos sa lupa. Gayunpaman, ang trail sa halip ay humantong kay Scipio sa fighter plane ni Naoshi. Hindi nagtagal, dumating si Naoshi kasama ang isang tribo ng mga anthropomorphic na aso na sumasamba sa kanya dahil inaakala nila na siya ay isang Diyos na bumaba mula sa langit pagkatapos niyang mailapag ang kanyang eroplano sa kagubatan. Nang makita si Naoshi, na isang tao, sinubukan ni Scipio na ipaliwanag na hindi siya kaaway at gusto lang niyang hanapin ang kinaroroonan ng isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng wika sa pagitan ng dalawa, sina Naoshi at Scipio ay hindi nagkakaintindihan. Sa ibang lugar, si Nobunaga, na tila humanga sa Gatling gun ng Sundance Kid, ay nagtanong kung paano gumagana ang rifle. Matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa Gatling gun, naisip niya na dapat nilang gawin ang sandata na ito at isang malaking halaga ng mga bala. Naniniwala siyang mas malaki ang tsansa nilang manalo sa labanan laban sa hukbo ng Black King. Nang marinig iyon, ipinaalam sa kanya ni Seimei na sinubukan nilang labanan ang hukbo ng Black King gamit ang sandata na iyon, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Gayunpaman, nanatiling optimistiko si Nobunaga dahil naghanda na siya noon ng pulbera na naging mahalagang bahagi ng mga bala. Kung tungkol sa paggawa ng mga machine gun, ipagkakatiwala niya ito ng buo sa mga dwarf, ang pinakamahusay na mga panday sa mundo. Nang makita ang kanyang paraan ng pag-iisip at optimismo, nadama ni Seimei na kailangan nilang subaybayan ang bawat galaw ni Nobunaga sa hinaharap dahil ito ay isang mapanganib na banta kung siya ay nasa panig ng kaaway. Hindi lamang iyon, napagtanto ni Seimei na siya at ang mga miyembro ng October Obrest ay mahihirapan kung nais nilang pagsamahin ang mga drifter na may parehong layunin. Ito ay dahil ang mga drifter ay may kani-kanilang mga prinsipyo sa buhay at paraan ng pag-iisip na kung minsan ay nagkakasalungat sa isa't isa. Sa kabilang panig, ang Ents ay may parehong mga prinsipyo at layunin tulad ng Black King, kaya mas madaling pagsamasamahin at idirekta ang mga ito upang mas mabilis na maabot ang kanilang mga layunin. Pagkatapos noon, tinanong ni Seimei si Nobunaga tungkol sa susunod nilang plano. Ipinaalam niya na sasalakayin niya at ng kanyang mga tropa ang iba pang mga base militar ng Imperyong Ort upang palayain ang mga dwarf, pagkatapos ay anyayahan silang bumuo ng isang alyansa at bumuo ng isang mahusay na kapangyarihan na magpapabagsak sa kapangyarihan ng Ort Empire. Higit pa rito, ipinaalam ni Nobunaga na plano niyang magtatag ng isang multiracial federation, at si Toyohisa ay hihirangin bilang pinakamataas na pinuno. Si Seimei, na hindi sumang-ayon sa ideya, pagkatapos ay sinabi kay Nobunaga na ang federasyon ay may potensyal na lumikha ng isang labanan sa kapangyarihan. Ngunit tila hindi niya pinansin ang mga salita ni Seimei at nangatwira na ang multiracial federation ay magpapaunlad sa buhay ng lahat ng lahi. Tinanong ni Seimei si Nobunaga kung bakit niya ipinasa ang renda ng pamumuno kay Toyohisa, hindi sa kanyang sarili, na nangunguna. Pagkatapos ay isiniwalat ni Nobunaga na pakiramdam niya ay nabigo siya sa kanyang mga tungkulin bilang pinuno dahil noong siya pa ang pinuno ng angkan ng Oda, siya ay pinagtaksila ng mga miyembro ng kanyang sariling angkan. Gayunpaman, nakita niyang tinupad ni Toyohisa ang lahat ng mga kwalipikasyon na kailangan para maging isang mahusay na pinuno, at kinuha ni Nobunaga ang tungkulin ng isang matapat na katulong na sumama sa kanya. Samantala, nilapitan ni Toyohisa si Hannibal, na mukhang madilim at sinusubukang makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, si Hannibal ay nagdadaldal ng hindi magkatugma, kaya sinubukan siya ni Toyohisa sa pamamagitan ng pagsisikap na salakayin ang matanda. Nakapagtataka, napigilan niya ang pag-atake ni Toyohisa sa pamamagitan lamang ng isang stick na hawak niya. Kahit na si Hannibal ay isang senior na matandang lalaki, tiyak na masasabi ni Toyohisa na si Hannibal ay mayroon pa ring mahusay na paningin at kasanayan. Bago umalis, hiniling ni Toyohisa kay On-ino na alagaang mabuti si Hannibal. Nang gabing iyon, ipinaalam niya sa mga duwende na sasalakayin niya ang iba pang mga base militar ng Ort Empire para palayain ang mga dwarf. Nang marinig iyon, agad na nagulat ang mga duwende dahil kung tutuusin, matagal nang nakikipag-away ang mga duwende sa mga dwarf. Iginiit ng mga duwende na hinding-hindi sila magkakasundo ng mga dwarf.
Nang marinig iyon, sinabi ni Toyohisa na hindi niya ipipilit ang kanyang kalooban sa mga duwende dahil nakatitiyak siya na ang mga tunay na mandirigma ay patuloy na lalaban sa tabi niya upang magdala ng kapayapaan at kaunlaran na pantay para sa lahat. Nang maipahayag ang kanyang nais, umalis si Toyohisa sa lugar at nagtungo sa base militar ng Orc Empire ng mag-isa. Nang makita ang kanyang pag-alis, nagpasya si Shara at ang kanyang mga tao na makasama si Toyohisa. Pagkatapos ng lahat, nailigtas nila sila mula sa kalupitan ng mga maharlika ng Orc Empire. Binigyang diin din ni Shara sa mga duwende na dapat nilang isantabi ang kani-kanilang kaakuhan at makipag-alyansa sa mga dwarf sa kritikal na oras na tulad nito. Kung sila ay magkakaisa, maaari nilang gibain ang imperyo at magdala ng kapayapaan sa mundo. Samantala, habang nasa daan, hindi sinasadyang nakilala ni Toyohisa si Seimei at ang mga drifters. Nagpaplano silang bumalik sa kanilang base para subaybayan ang galaw ng Ents pati na rin hanapin ang kinaroroonan ni Saipio. Kasabay nito, sa wakas ay dumating sina Nobunaga at Yoichi, gayon din ang mga duwende, na nagpasyang lumaban sa tabi ni Toyohisa. Samantala, plano ni Saint Jeremy na makipagkita sa kanya at sa mga drifters para makipag-deal. Sa daan, pinag-uusapan ni Saint Jeremy at ng kanyang mga katulong ang armory ng Orc Empire na matatagpuan sa God-Olka, na siyang lugar din kung saan hawak nila ang mga dwarf. Ipinagpalagay ni Saint Jeremy na ang mga drifter at ang mga duwende ay sisilekay at tatangkaing kunin ang lugar, at kung nangyari iyon, wala na silang magagawa para pigilan ang pagkawasak ng Orc Empire. Sa maikling kwento, sa wakas ay dumating si Toyohisa at ang mga duwende sa God-Olka at agad na naglunsad ng sorpresang pag-atake, ayon sa mga hula ni Saint Jeremy. Nang ang mga sundalo ng Orc Empire ay nalulula sa pag-atake ng bomba, pinangunahan ni Toyohisa ang mga duwende na bumisag sa mga depensa ng base at paulit-ulit na umatake, na lalong naging desperado sa mga sundalo. Samantala, si Yoichi, na namamahala sa pag-secure ng tore ng bantay sa God-Olka, ay nagawang tapusin ang kanyang gawain ng napakahusay, salamat sa kanyang kakayahan sa pag-archery. Sa ilalim ng pag-atake mula sa lahat ng panig, ang mga sundalo ng Orc Empire ay naging ganap na hindi gumagalaw, at hindi sila makatakas dahil napapalibutan sila ng kalaban. Hindi nagtagal, ang piling puwersa ng Orc Empire ay sa wakas ay na-deploy sa larangan ng digmaan. Nang makita ang hitsura ng mga piling tropa, hiniling ni Toyohisa sa mga duwende na umatras habang mananatili siya roon kasama si Olm Ino. Muli niyang hiniling sa kanya na tulungan siya sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, kung saan pinalibutan niya ng pader na bato ang mga piling tropa ng Orc Empire. Matapos silang mapalibutan, inutusan niya ang mga duwende na polanan sila ng mga bomba, na agad na pinatay ang mga piling sundalo ng walang oras upang lumaban. Ang mga sundalo ng Imperyong Orc na nakasaksi kung paano pinatalsik ni Toyohisa ang mga elite na tropa nang walang anumang pagsisikap ay lalong nataranta at natakot dahil hindi lamang siya nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban kundi mayroon ding katalinuhan sa pamamahala ng mga estratehiya sa digmaan. Pagkatapos ay isinara ng mga sundalo ang pangunahing tarangkahan upang hindi makapasok si Toyohisa at ang kanyang hukbo sa lungsod ng God-Olka. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil inaasahan na ito ni Nobunaga at pagkatapos ay hiniling kay Olm Ino na gamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan kasama ng mga palaso ni Yoichi upang lumikha ng mga hagdan upang si Toyohisa at ang kanyang hukbo ay makaakyat sa pader na bato at tumagos sa mga depensa sa tarangkahan. Matapos matagumpay na makadaan sa main gate, agad na naghiwa-hiwalay si Toyohisa at ang mga duwende para hanapin ang kinaroroonan ng mga dwarf na doon gaganapin. Sa wakas ay nahanap na rin nila kung saan nakakulong ang mga dwarf, kung saan siya ay mukhang nagulat dahil ang hitsura ng mga dwarf na nakilala niya ng personal ay ibang-iba sa imahe ng mga duwende na nagsasabing ang mga dwarf ay mga nakakakilabot na nilalang. Sa katunayan, ang mga dwarf ay hindi nagpakita ng anumang puot sa mga duwende, at lubos silang nagpapasalamat na pinalaya sila ni Toyohisa at ng mga duwende mula sa kalupitan ng Orc Empire. Nang makita ang pakikiisa ng mga dwarf, sa wakas ay napagtanto ni Shara at ng mga duwende kung gaano kahalaga ang magkaisa ng mga puwersa upang harapin ang isang karaniwang kaaway. Pagkatapos noon, hiniling ni Toyohisa kay Shara at sa mga duwende na humanap ng bodega ng pagkain at maghanda ng pagkain para sa mga dwarf dahil hindi itutuloy ni Toyohisa ang digmaan kung magutom ang mga sundalo.
Nagdaos sila ng piging sa harap ng ikalawang tarangkahan, kung saan hiniling niya sa mga sundalo ng Orc Empire na nagbabantay doon na sumuko at nangakong hindi kikitil ng kanilang buhay. Malugod na tinanggap ni Toyohisa ang desisyon ng mga sundalo ng Imperyong Orc. Gayunpaman, ayon sa tradisyon sa kanyang sariling bansa, ang isang commander na sumuko ay dapat tapusin ang kanyang sariling buhay upang mabawi ang pagkabigo na makamit ang tagumpay. Nang marinig iyon, tumanggi ang commander na wakasan ang kanyang buhay at nakiusap sa kanya na iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, si Toyohisa ay isang taong laging sumusunod sa mga prinsipyo ng kanyang buhay, kaya agad siyang nakialam upang patayin ang buhay ng commander at tinupad ang kanyang pangako na panatilihing buhay ang iba pang mga sundalo. Samantala, nang si Yoichi ay naghahanda na tugisin ang mga tumetakas na tropa, isang ugali na nabuo niya noong naglilingkod sa Minamoto noong nakaraan, pinahinto siya ni Toyohisa at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang sundin ang mga hindi kagalang-galang na utos dahil ito ang kanilang digmaan, na labis na ikinatuwa ni Yoichi. Samantala, nakita ng dalawang miyembro ng October Obres na sumusubaybay sa paggalaw ng Black King at ng kanyang hukbo ang Bronze Dragon, isa sa 6 na Great Dragons na tila nakipag-alyansa sa Black King. Hindi lang iyon, ngunit nakahanap din sila ng isang kawan ng mga halimaw na naglilinang tulad ng mga tao at ipinapalagay na ang itim na hari ay hindi talaga nagpaplanong sirain ang mundo kundi upang sirain ang sibilisasyon ng tao. Kinabukasan, dumating sa wakas si Saint Jeremy at ang kanyang mga katulong sa punong tanggapan ng Drifters at nakilala ang isang lalaking nagngangalang Mills, na iniligtas ni Nobunaga. Si Mills, isang empleyado ng gobyerno sa Orc Empire, ay agad na tinanggap ang pagdating ni Saint Jeremy at tinanong ang layunin ng kanyang pagdating sa punong tanggapan ng mga Drifter, na kanyang kaaway. Sinabi ni Saint Jeremy na gusto niyang makilala ang mga Drifters. Nang marinig ito, ipinaalam ni Mills na ang mga Drifter at ang hukbo ng Elven ay pupunta sa God-Olka upang palayain ang mga dwarf at kakampi nila. Tila nagulat si Saint Jeremy nang malaman na ang mga Drifter ay aktwal na pumunta sa God-Olka, tulad ng inaasahan niya, na magpahiwatig na ang pagkawasak ng Orc Empire ay nalalapit na. Kaya naman nagpasya siyang hintayin ang mga Drifter na makabalik sa base hanggang sa makabalik sila mula sa God-Olka. Samantala, ang Bronze Dragon ay lumapit sa Black King hindi para makipag-alyansa sa kanya kundi para ipahayag ang kanyang sama ng loob na ang Black King ay mapangahas na kinuha ang kawan ng mga may pakpak na dragon na talagang mga tauhan ng Bronze Dragon. Gayunpaman, hindi pinansin ng Black King ang bluff ng dragon at inalok ang Bronze Dragon bilang kanyang subordinate. Nang marinig ito, biglang nagalit ang Bronze Dragon dahil, hindi direkta, hinamak ng Black King ang Great Dragons. Naghanda ang Bronze Dragon na maglunsad ng pag-atake sa Black King, ngunit hindi siya kalaban ng Black King, na madaling masupil ang dragon. Matapos talunin ng itim na hari, ang dragon ay humingi ng awa at sa wakas ay handang maging kanyang subordinate. Bagamat ang Black King ay tila may napakalaking kapangyarihan, na para bang kaya nitong paramihin ang anumang bagay, kabilang ang mga sangkap ng pagkain, ito ay hindi isang walang kamatayang nilalang. Sa makatuwid, kailangan ng Black King ang tulong ng Ents upang makamit ang kanyang layunin na lumikha ng isang mundo na walang sibilisasyon ng tao. Sa kabilang banda, si Gian, nakakagising lang mula sa kanyang pagkatulala, ay nagulat at nawasak nang malaman niyang si Gilles de Reyes ay natalo ng mga Drifter. Dahil doon, ang kanyang ambisyon ay makaganti kay Toyohisa at sa mga Drifter. Binalaan siya ni Anastasia na huwag maliitin ang mga Drifter dahil hindi nila alam kung gaano sila kalakas. Nangako si Anastasia na tutulungan niya si Gian na maghiganti sa mga Drifter at hiniling sa kanya na magpahinga para mabilis siyang gumaling. Pagkatapos nito, pumunta si Anastasia kay Rasputin at tinalakay si Toyohisa, na sa tingin nila ay dapat nilang bantayan dahil madalas siyang kumilos nang wala sa hangganan, at ang kanyang mga iniisip ay napaka-unpredictable din. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita si Nobunaga na nagpapaliwanag sa mga dwarf tungkol sa paliwanag. Sa wakas ay naunawaan ng mga dwarfs ang disenyo at pag-andar ng sandata kahit na hindi pa nila ito nakita noon at nagawa nila itong gawin sa loob lamang ng isang araw, na may mas mahusay na kalidad. Samantala, si Toyohisa, na nagsasanay sa isang grupo ng mga dwarf kung paano lumaban at gumamit ng mga armas, ay biglang nagulat sa hitsura ng dalawang katulong ng Saint Jeremy, sina Alesta at Flame. Kasabay nito, labis ding nagulat si Nobunaga sa pagdating ni Saint Jeremy, isa sa mga iginagalang na pinuno sa Imperyong Orc.
Ngunit ang mas nakakagulat, ipinahayag ni Saint Germain na siya ay isang drifter, tulad ni Adolf Hitler, ang nagtatag ng Oort Empire. Gayunpaman, hindi nagpapahinga sina Nobunaga at Yoichi sa kanilang bantay, dahil mukhang kainahinala si Saint Germain. Pagkatapos ay sinabi ni Saint Germain ang kanyang layunin sa pagpunta doon, na lumabas na gustong magboluntaryo bilang isang kaalyado ng drifters sa paglaban sa Oort Empire. Bumaling muli kay Toyohisa, na masayang tinanggap ang hamon nina Alesta at Flame na makipaglaban sa kanila. Gayunpaman, hindi na niya kailangan pang mag-abala ng lakas dahil umamin sila ng pagkatalo pagkatapos nilang makilala sina Hannibal at Yoichi. May kanya-kanya silang karisma para sakupin ang kanilang mga puso. Nilalayon lamang nilang subukan ang mga kakayahan ng drifters upang matiyak na sila ay mabigat at maaasahang kaalyado. Hindi nagtagal, nakita si Alesta na pumasok sa lungsod ng Verlina, ang kabisera ng Imperyong Oort. Noong una, pinigilan ng mga sundalong nagbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod ang lalaki na makapasok dahil sa kaina-hinalang galaw nito. Gayunpaman, matapos ipaalam ni Alesta na ang karwahe na hinihila ng kabayo na kasama niya ay ang tulong pandigma na ipinadala ni Saint Germain, mukhang masaya ang mga mukha ng mga sundalo dahil talagang nakararanas sila ng paghina at kakulangan ng mga sundalo bunga ng patuloy na digmaan. Sa katunayan, ang mga nasa karwahe ay ang mga drifter, ang mga duwende, at ang mga dwarf, na nagbabalak na maglunsad ng sorpresang pag-atake sa kabisera noong araw na iyon. Nang sila ay tuluyang makapasok sa lungsod, nakita ni Toyohisa at ng iba pa na ang kapaligiran ng kabisera ay lubhang nakababahala dahil ang mga mamamayan ay nabubuhay sa paghihirap, na hindi direktang nagpapatunay na ang mga opisyal ng pamahalaan ng Imperyong Oort ay nagmamalasakit lamang sa kapangyarihan at abala sa pagpapayaman sa kanilang sarili, habang ang mga karaniwang tao ay iniiwan na nagdurusa sa kahirapan. Marahil ay nagpasya ang Saint Germain na makipag-alyansa sa mga drifter upang magsagawa ng isang kudeta laban sa Oort Empire. Nakipagpulong siya sa mga maharlika ng Imperyong Oort, kung saan hayagang ibinunyag niya na siya ay isang drifter at planong buwagin ang gobyerno ng Oort Empire na nasa bingit ng pagbagsak. Higit pa rito, sinabi ni Saint Germain na ang kapangyarihan sa Oort Empire ay sasakupin ni Toyohisa bilang pinakamataas na pinuno. Biglang nagulat ang mga maharlika nang malaman nilang kailangan nilang ibigay ang kanilang kapangyarihan sa mga drifter, ang kanilang mga kaaway. Tinutulan ng mga maharlika ang kanyang desisyon at inutusan ang mga sundalo na arestuhin siya. Ngunit kasabay nito, natalo na ni Toyohisa at ng kanyang mga kasama ang mga sundalong nagbabantay sa lugar, kaya wala na rin silang magagawa kundi sundin ang kagustuhan ni Saint Germain na isuko ang buong kapangyarihan sa kanila. Gayunpaman, si Rasputin, na may parehong mahiwagang kapangyarihan tulad ng mga Octobrists, ay maaaring gumamit ng kanyang mahika upang angkinin ang ibang mga tao mula sa malayo, tulad ng ipinakita niya nang ang isa sa mga maharlika ay nakipagkita kay Saint Germain. Binalaan ni Rasputin si Saint Germain na hindi makakalaban ng mga drifters ang Black King at ang kanyang hukbo at minamaliit si Toyohisa at ang kanyang mga kasama na nasa eksena lang. Sinabi sa kanila ni Rasputin na ang hukbo ng itim na hari ay talagang nakalusot sa lungsod ng Verlina at naghihintay lamang ng mga utos na magsagawa ng pag-atake. Sa kabilang banda, labis na inis si Toyohisa dahil ipinahiya ni Rasputin ang kanyang sarili at ang kanyang mga tropa, pagkatapos ay pinatay ang kalaban sa kanyang harapan, na ginawang kinilig si Rasputin nang makita ang brutal na paraan ng pakikipaglaban ni Toyohisa. Hindi sinayang nina Toyohisa at Nobunaga ang pagkakataong pananakot kay Rasputin nang sa gayon ay matakot siya at hindi na sila murahin. Si Rasputin, nainis sa mga aksyon ni Nobunaga, pagkatapos ay natapos ang kanyang mahika at iniulat sa Black King na ang mga drifter ay nagtagumpay sa pag-agaw sa kapangyarihan ng Oort Empire. Bagamat mukhang labis na nag-aalala si Rasputin dahil ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano, hindi ito pinansin ng Black King dahil hindi nila mahuhulaan ang lahat ng tumpak. Gayunpaman, tinanong ng Black King sina Rasputin at Hijikata na ipagpatuloy ang kanilang plano na kontrolin ang lungsod ng Verlina at sakupin ang kapangyarihan ng Oort Empire. Kung mabaigo silang maisakatuparan ang plano, ang susunod na hakbang ay sunugin ang lungsod upang walang sinuman, kabilang ang mga drifters, ang maaring sakupin ito at gawin itong kanilang base ng depensa. Samantala, si Nobunaga ay hindi pa talaga nag-set ng diskarte laban sa Black King at sa kanyang hukbo dahil ang kanilang plano ay orihinal na kunin ang kapangyarihan ng Oort Empire mula sa mga maharlika.
Sinabi ni Saint Germain kay Nobunaga na naghanda siya ng 500 makapangyarihang mandirigma na binansagan ng Sacred Band of Thebes upang palakasin ang kanilang hukbo. Mabilis na nag-isip si Nobunaga at pagkatapos ay gumawa ng diskarte sa pamamagitan ng paglalagay sa sagradong banda ng Thebes sa ilalim ng kanyang utos at pag-armas sa kanila ng mga baril na ginawa ng mga dwarf. Si Toyohisa, na maaring lumaban ng malapitan, ay itinalaga upang mamuno sa mga dwarf sa larangan ng digmaan, habang si Yoichi at ang mga duwende, na may mga kasanayan sa pag-archery, ay itinalaga bilang mga reconnaissance troop at maglunsad ng mga pag-atake mula sa malayo. Sa diskarting ito, tiwala si Toyohisa at ang mga drifters na kaya nilang manalo sa labanan laban sa hukbo ng Black King. Higit pa rito, nakinabang din sila sa long-distance communication tool ng October Obres na maaaring magpapahintulot sa kanila na makipag-usap sa isa't isa. Iniwan nila ito ng buo kay Olm Ino na nagsilbing impormante. Sa wakas ay dumating sina Rasputin at Hijikata at ang hukbo ng Black King sa lungsod ng Verlina at naglunsad ng pag-atake. Gayunpaman, ang pag-atake ay nablock ni Nobunaga at ng Sacred Band of Thebes, na pagkatapos ay gumanti sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila. Pagkatapos nito, hiniling ni Nobunaga kay Olm Ino na ipaalam kay Yoichi na maghanda para sa isang saklaw na pag-atake habang gagawa sila ng paraan para salakayin ni Toyohisa at ng mga dwarf si Hijikata, ang pinuno ng hukbo. Habang si Murasaki ay tila namangha sa diskarte ng digmaan ni Toyohisa at ng mga drifter na kanyang ipinadala, hindi ito ang kaso kay Hijikata, na tila galit na nagawa ng mga drifter na ikalat ang kanyang mga tropa sa harapang hanay. Si Hijikata, na pinag-aralan ang mga taktika na ginamit ng mga drifter, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tropa na kumalat at lumipat sa maliliit na grupo upang hindi sila madaling ma-target ng pangkat ni Nobunaga, habang si Hijikata ay haharap kay Toyohisa ng direkta. Nang makita ang pagbabago ng kilusan ng kalaban, nagtaka sina Toyohisa at Nobunaga kung ano talaga ang nangyari. Ipinaalam sa kanila ni Yoichi na ang kalaban ay kumikilos sa maliliit na grupo at kumalat sa buong lungsod. Dagdag pa rito, sinadya nilang sunugin ang mga bahay ng mga tao para limitahan ang visibility para hindi makapagsagawa ng pag-atake ang mga archer at shooter team. Matapos marinig ito, nakaramdam ng pagkabalisa si Nobunaga at ipinagpalagay na ang kasalukuyang pinuno ng hukbo ay hindi isang ordinaryong tao ngunit isang taong matalino upang hulaan ang kanilang diskarte at gumawa ng mga taktika upang tumugma dito. Sa kabilang banda, sa wakas ay humarap si Hijikata sa harapan ni Toyohisa at agad na binunot ang kanyang espada, naghahanda sa pag-atake sa kanya. Si Hijikata, na lumalabas na may sama ng loob sa Shimazu clan, ay nagnanais na maghayganti kay Toyohisa, na bahagi ng Shimazu clan. Nang siya ay nasangkot sa isang matinding labanan laban sa Hijikata, si Nobunaga at Yoichi ay sumugod sa gusali ng pamahalaan kung saan naroon si Olm Ino dahil sinusubukan ng mga tropa ng kaaway na sakupin ang lugar upang mang-alap ng lakas. Samantala, sadyang pinukaw ni Toyohisa ang galit ni Hijikata para magalit siya. Puno ng galit, walang habas na inatake siya ni Hijikata, na bali ang kanyang espada. Gayunpaman, si Toyohisa ay tila hindi natatakot kahit na ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga sugat mula sa mga hiwa ng espada ni Hijikata. Sa kalagitnaan ng laban ay biglang bumulaga sa kanilang dalawa ang isang malakas na pagsabog. Ang pagsabog ay lumabas na mula sa pag-atake ni Yoichi sa hukbo ng Black King, na nagtipon sa isang lugar pagkatapos niyang maglagay ng bitag upang mahuli sila doon. Samantala, nagawa ni Nobunaga at ng kanyang mga tropa na ma-corner ang mga tropa ng kaaway na nagtangkang sakupin ang gusali ng gobyerno at pinatay silang lahat. Kasabay nito, sa wakas ay napagtanto ni Hijikata na si Toyohisa ay isang diversion lamang upang panatilihing abala ang kanyang sarili habang si Nobunaga at ang iba ay minasacre ang kanyang buong hukbo. Si Hijikata, na lalong nagngangalit, ay inatake ng paulit-ulit si Toyohisa. Gayunpaman, nagawa niyang makayanan ang pag-atake at nagbigay ng matinding pagtutol hanggang sa wakas, hiniling ng itim na hari si Hijikata na umatras sa gitna ng laban. Sa una, si Hijikata ay nag-aatubili na tapusin ang kanyang pakikipaglaban kay Toyohisa, na nagsisimula ng maubusan ng lakas. Ngunit pagkatapos, sa wakas ay sinunod niya ang utos ng kanyang amo at iniwan ang laban sa pagkatalo, habang si Toyohisa ay nawalan ng malay dahil sa matinding pinsala sa buong katawan.
Pagkatapos ay humingi ng paumanhin sina Rasputin at Hijikata sa Black King dahil natalo sila laban sa Drifters. Gayunpaman, walang pakialam ang Black King dahil ang layunin ng labanan ay subukan lamang ang lakas ng kalaban at matutunan ang kanilang mga diskarte. Bilang karagdagan, ang Black King ay nakaramdam ng tiwala na mananalo sila sa labanan sa tulong ni Akechi Mitsuhide, na katunggali ni Nobunaga. Bagamat nagtagumpay ang mga Drifter na talunin ang mga tropa na pinamumunuan ni Hijikata, ang digmaan ay lubhang napinsala sa lungsod ng Verlina. Pagkatapos ng matinding labanan laban sa Hijikata, hindi pa rin namamelayan si Toyohisa dahil sa kanyang matinding pinsala. Nang tinatahi ni Yoichi ang sugat ni Toyohisa, naalala niya ang una niyang pagkikita kay Toyohisa, na malubhang nasugatan sa labanan ng Sekigahara. Nang makitang may mga gallows ang katawan ni Toyohisa, naisip ni Yoichi na isa siyang tunay na mandirigma, kaya hindi na siya nagulat sa kanyang matigas ang ulo at palaging nakamamatay na saloobin. Si Nobunaga, na nakarinig nito, ay sumang-ayon kay Yoichi at sinabing ang mga tulad ni Toyohisa ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto, kahit na buhay ang nakataya. Pagkatapos ay tinanong ni Saint Jeremy si Nobunaga tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Sinabi ni Nobunaga na dapat silang makipag-alyansa sa ibang kaharian. Kung tumanggi sila, hindi siya magdadalawang isip na makipagdigma sa alinmang partido na tumangging bumuo ng alyansa. Samantala, sa ibang lugar, isang miyembro ng October Obres na nagngangalang Dog at isa sa kanyang mga kasamahan na itinalaga upang mangasiwa sa paggalaw ng Black King at ang kanyang hukbo sa kuta ng Carnides ay nagpasya na lumusat sa base sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang mga sundalo ng Black King. Nang tuluyan na silang makapasok sa lugar, nagulat sila nang malaman na ang mga halimaw at ang demi-human na lahi ay nagpatupad ng malatao na sistema ng buhay, tulad ng pagbubukas ng palengke bilang sentro ng kalakalan. Sa katunayan, ginawa rin nilang alipin ang mga tao at malayang ipinagpalit ang mga tao tulad ng mga hayop para sa pagkain ng karne. Nagtaka rin si Dog at ang kanyang kasama kung ano ang ginawa ng Black King para magkaroon ng sibilisasyon tulad ng tao ang mga halimaw sa maikling panahon. Gayunpaman, ang kanilang pagbabalat kayo ay natuklasan ni Minamoto, na pagkatapos ay sinabi sa kanila na ang kanilang nakita ay isang maliit na bahagi lamang ng kapangyarihang taglay ng hukbo ng Black King. Sinubukan ni Dog at ng kanyang kasama na labanan siya, ngunit hindi sila karapat-dapat na kalaban para sa kanya, isa sa mga Ents. Madali niyang matatalo si Dog at mapapatay siya ng brutal. Sinabi ni Minamoto sa kasamahan ni Dog na ang dapat katakutan ng mga Drifter ay ang mga halimaw na nagpasyang sumali sa hukbo ng Black King. Nang marinig ito, biglang nabigla ang miyembro ng October Obres dahil all this time, kilala ang mga halimaw bilang isang lahi na laging nag-aaway. Nanginginig siya, alam niyang nagtulungan ang mga halimaw upang bumuo ng napakalakas na puwersa. Sa pagmamalaki, sinabi ni Minamoto na ang lahat ng mga tagumpay na ito, walang iba kundi dahil sa kadakilaan ng Black King. Kasabay nito, ang itim na hari ay nagpakita sa kanilang dalawa at, nakakagulat, hiniling kay Seimei na ihayag ang kanyang sarili kaagad. Malamang na alam ng Black King na si Seimei ay nagtatago sa likod ng kanyang mga tauhan sa lahat ng oras na ito. Nang malaman, biglang nagpakita si Seimei sa kanilang harapan ng himalang milagro. Pinagtatalunan nila ang pagkakaiba ng pananaw nilang dalawa tungkol sa mga nilalang na tinatawag na tao. Ipinapalagay ng Black King na ang mga tao ay mga nilalang lamang na laging gumagawa ng kalokohan sa buong mundo. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Seimei sa Black King dahil, ayon sa kanya, lahat ng lahi, kabilang ang mga tao at halimaw, ay may potensyal na magdulot ng pinsala saan man sila naroroon, lalo na kung sila ay may likas na mayabang at sikim. Hindi ito tumigil doon. Idinagdag pa ng Black King na ang mga Drifters ay magpapalala lamang sa sitwasyon dahil sadyang tinuruan nila ang mga duwende at ang mga dwarf tungkol sa teknolohiya na maaaring magpalales sa pinsala, tulad ng mga baril at pampasabog. Nang marinig iyon, hindi kinakailangang balewalain ni Seimei ang opinyon ng Black King dahil ang mga tao at halimaw, o iba pang lahi, ay maaaring magdulot ng kaguluhan at pagkawasak sa hinaharap, kaya ang pagsira sa sibilisasyon ng tao ay hindi solusyon sa problemang ito. Bago umalis doon, sinabi ni Seimei sa Black King na ang sangkatauhan ay hindi susuko. Gayun din, lalabanan ng mga Drifters ang Black King at ang kanyang hukbo hanggang sa dulo. Samantala, pagkatapos ng ilang araw na kawalan ng malay sa ibang lugar,
tuluyang nagising si Toyohisa na may mga benda na nakatikip sa halos buong katawan niya. Pinakiusapan siya ni Yoichi na huwag masyadong ipagpilitan ang sarili sa susunod na laban dahil kahit na may pisikal na lakas siya na higit sa tao, isa pa rin siyang ordinaryong tao na maaaring masugatan ng husto at mawalan pa ng buhay. Gayunpaman, gaya ng dati, walang pakialam si Toyohisa sa mga salita ni Yoichi dahil, ayon sa prinsipyo ng kanyang buhay, ay lalaan niya ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kalaban at hindi siya titigil bago talunin ang kanyang mga kaaway. Maging si Toyohisa ay inihanda ang kanyang sarili kung kailangan niyang mawalan ng buhay sa labanan. Hindi alintana ni Yoichi ang prinsipyo ng buhay ni Toyohisa, na ayon sa kanya, ay ang prinsipyo ng isang tunay na mandirigma. Gayunpaman, ang ikinababahala niya ay kung si Toyohisa ay mamatay sa larangan ng digmaan, walang sino man ang makapagpapasigla muli sa espiritu ng pakikipaglaban ng mga sundalo at magiting na mamuno sa mga tropa. Dagdag pa rito, hindi itinanggi ni Yoichi na ang pag-iral ni Toyohisa ay naging dahilan para maging excited sila ni Nobunaga na talunin ang mga kalaban sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita si Nobunaga na nakikipagpulong sa mga maharlika ng Earth Empire, kung saan hayagang hiniling ni Nobunaga sa mga maharlika na ibigay ang kanilang kayamanan upang tustusan ang digmaan laban sa Black King. Hindi lang iyon, hiniling din ni Nobunaga ang Saint Germain na bumuo ng isang alyansa sa Merchant Guild na Gubinen dahil mayroon silang napakabigat na armada ng hukbong dagat, na napatunayan ang kanilang tagumpay na manalo sa labanan laban sa mga tropa ng Earth Empire noong nakaraan. Higit pa rito, plano ni Nobunaga na palakasin ang kanilang hukbo sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga piling tropa ng Earth Empire, na nahahati sa 4 na grupo. Dahil ang unang hukbo ay sumapi sa kanilang hukbo, plano rin niyang mag-recruit ng mga piling sundalo sa pangalawa, ikatlo, at ika-4 na hukbo. Lumaganap sila sa buong imperyong Earth dahil kailangan nilang mapagtagumpayan ang mga paghihimagsik sa rehiyon. Hindi nagtagal, sinabi ni Saint Germain kay Nobunaga na hindi na kailangang maglagay ng labis na pag-asa sa ikalawang hukbo dahil tila sila ay natalo sa isang pulutong ng mga hayop na sumalakay sa kanila sa gitna ng kagubatan. Sa makatuwid, dapat nilang bigyang pansin ang pangatlo at ika-4 na hukbo ngayon. Pagkatapos noon, dahil nagtipon-tipon na ang lahat ng maharlika ng Imperyong Earth, binalak ni Nobunaga na ipakilala si Toyohisa bilang pinuno ng Imperyong Earth at ang taong mamumuno sa kanila sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, si Toyohisa sa halip ay kumilos ng katawa-tawa habang desperadong naghahanap ng pagkain. Kaya naman, naging hindi sigurado ang mga maharlika sa figura ng kanilang bagong pinuno, na sinasabing napakarahas sa larangan ng digmaan. Samantala, 500 milya mula sa Earth Empire ay matatagpuan ang Gubinen, isang bansang pinamumunuan ng 7 guild at pinamumunuan ng kalihim ng Shylock Bank at Trading House, Banzelmation Shylock 8. Noong araw na iyon, nakikipagpulong si Shylock at ang kanyang kanang kamay, sina Izel Briganti, sa isang drifter na nagngangalang Taman Yamaguchi, isang admiral ng Imperial Japanese Navy noong World War II na tumulong kay Gubinen na talunin ang Earth Empire. Hiniling ni Shylock kay Admiral Tamon na sumali sa hukbong dagat ni Gubinen dahil ito ang direksyon at diskarte ni Admiral Tamon na nagbigay daan sa kanila upang manalo sa labanan laban sa Earth Empire. Sa pagsali niya sa kanilang hukbo, nakakaramdam si Shylock ng kumpiyansa na ang kanilang hukbong dagat ay lalong hindi magagapi. Sumang-ayon si Admiral Tamon sa kahilingan ni Shylock at nagtanong tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Ipinaliwanag ni Shylock na ipagtatanggol lamang nila ang kanilang teritoryo sa dagat dahil ang mga tropa ni Gubinen ay nagiging walang talo kung lalaban sila sa dagat, taliwas sa mga tropa ng Earth Empire, na kumokontrol sa lupain. Higit pa rito, ipinahayag ni Shylock na hindi siya kailanman interesado sa pag-agaw sa mga teritoryo ng iba pang mga kaharian, kabilang ang Earth Empire, dahil hindi ito kumikita para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Earth Empire ay walang mga mapagkukunan na kailangan nila o maaaring kumita. Bukod dito, ang Earth Empire ay nakakaranas din ng krisis dahil sa mga rebelyon na nangyayari sa lahat ng dako, kaya ang kailangang gawin ngayon ni Gubinen ay hintayin na bumagsak ang kapangyarihan ng Earth Empire. Nang marinig ito, pinuri ni Admiral Tamon ang pag-iisip ni Shylock na itinuturing niyang matalino at hindi pa dalos-dalos. Gayunpaman, sinabi noon ni Admiral Tamon na sa ngayon, hindi siya interesadong sumali sa Gubinen Fleet, kahit na nag-alok si Shylock ng maraming mararangyang pasilidad at malaking kayamanan.
Tila nanatiling matatag si Admiral Tamon sa kanyang kinatatayuan, kaya kahit si Shylock ay walang nagawa kundi igalang ang kanyang desisyon. Gayunpaman, sigurado si Shylock na sasamahan sila ni Admiral Tamon sa lalong madaling panahon, kaya hindi nagbago ang isip niya tungkol sa pagre-recruit ng Admiral sa armada ni Gu Binnen. Ang pagtanggi ni Admiral Tamon ay hindi walang dahilan, gusto pa rin niyang tiyakin na ang Gu Binnen ay isang panig na karapat-dapat ipaglaban at hindi isang kaaway na nang-aapi sa mahihina at walang kapangyarihan. Sa ibang lugar, si Toyohisa ay humingi ng tulong sa mga dwarf upang ayusin ang espada na nasira noong labanan laban sa Hijikata. Gayunpaman, nang makita ang espada, sinabi ng mga dwarf na ang pamamaraan ng pagforjang ng espada ni Toyohisa ay masyadong komplikado, at hindi pa sila nakakita ng ganoong kahusay na pamamaraan. Gayunpaman, sinabi ng mga dwarf na susubukan nilang ayusin ang espada ni Toyohisa at matutunan ang komplikadong pamamaraan ng forjang. Samantala, si Nobunaga, na nakikigulo sa ikatlo at ika-4 na hukbo at nag-aatubili na makipag-alyansa sa kanila, pagkatapos ay gumawa ng isang plano upang ipaglaban ang mga pinuno ng dalawang hukbo sa isa't isa dahil matibay ang kanyang paniniwala na ang mga pinuno ng mga tropang ito ay dapat na napakasama. Madaling mahikayat ng pang-akit ng kapangyarihan sa teritoryo ng Imperyong Or. Sa maikling kwento, nagpadala si Nobunaga ng liham sa mga pinuno ng hukbo ng 3rd at 4th Army na nagsasaad na ang kabisera ng Orc Empire ay nasakop at ang mga Maharlika ay pinatay ng kaaway. Sa makatuwid, kailangan na ngayon ng Orc Empire ang figura ng isang bagong pinuno na maaaring magdulot ng mas magandang pagbabago sa Orc Empire at ibalik ang dating kaluwalhatian nito. Naging matagumpay ang plano ni Nobunaga dahil ang mga pinuno ng mga elite na tropa ay tumakbo sa lungsod ng Verlina upang angkinin ang kapangyarihan sa Orc Empire, hanggang sa wakas, ang pinuno ng ika-4 na hukbo na si General Lemek, ay napatay sa labanan laban sa 3rd Army nang sila ay patungo na sa hukbo sa lungsod ng Verlina. Samantala, si Yoichi ay itinalaga upang patayin si General Jigmente, ang pinuno ng ikatlong hukbo. Di nagtagal, inutusan ni Nobunaga ang mga duwende na magkaila bilang mga tropa ng ika-4 na hukbo upang ipahiwatig na ang kanilang pinuno ay napatay ng ika-4 na hukbo. Matapos ang pakikitungo sa ikatlo at ika-4 na hukbo, nagpadala ng liham si Nobunaga sa ibang mga bansa at kaharian na kanilang pinaglalabanan at nagpanukala ng isang tunay na tigil-tigilan. Nang marinig ang plano, tila pessimistic ang Saint Germain dahil ilang taon na ang digmaan ng Orc Empire laban sa ibang mga bansa, kaya tiyak na mahihirapan silang tanggapin ang opsyon sa tigil-putukan, lalo na ngayong alam na nila na ang Orc Empire ay nakararanas ng kapangyarihan. Krisis. Lalong naging matindi ang debate ni Nobunaga at Saint Germain, lalo na nang biglang sabihin ni Nobunaga na plano niyang patayin ang mga sundalo ng 3rd at 4th Army, habang iginiit pa rin ni Saint Germain na kunin ang tropa para palakasin ang kanilang mga tropa sa digmaan laban sa Black Hari at ang kanyang hukbo. Naisip ni Saint Germain dahil kung ikukumpara sa hukbo ng Black King, napakalayo pa rin ang mga bilang ng kanilang tropa, kaya mas kumikita ang pagdaragdag ng bilang ng mga tropa. Hindi itinanggi ni Nobunaga na medyo maganda ang kanyang mga ideya at nakinabang sila. Ngunit naisip ni Nobunaga na mahihirapan silang pagsamahin ang dalawang piling hukbo na magkaaway na, kaya mas madali ang pagpatay sa kanila. Bukod dito, nararamdaman ni Nobunaga na ang dalawang hukbo ay magdadala ng kaguluhan sa mga drifter kung sila ay maiwang buhay. Nang siya at si Saint Germain ay bumuo ng mga estratehiya sa digmaan at mga planong diplomatiko sa hinaharap, si Toyohisa ay nakitang nagpapahinga kasama si Hannibal Barca kahit na si Toyohisa ang kanilang pinakamataas na pinuno na dapat ding kasangkot sa pamamahala ng lahat. Nang makita ito, tinanong ni Olmino si Toyohisa kung bakit siya nagre-relax kapag ang ibang mga drifter ay nagpaplano ng mga diskarte. Sagot niya, hindi siya ang tipo ng tao tulad ni Nobunaga, na mahusay mag-strategize at magsagawa ng diplomasya para masiguro ang kanilang kapangyarihan. Sinabi ni Toyohisa na ang tanging alam niya tungkol sa digmaan ay ang patuloy na pakikipaglaban hanggang sa huling patak ng dugo. Binigyang diin niya na wala siyang pakialam kung kailangan niyang mamatay habang nakikipaglaban dahil ang pagkamatay sa larangan ng digmaan ay isang karangalan para sa isang mandirigmang katulad niya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita si Seimei at ang drifters na nakikipagkita kay Admiral Tamon at nag-aanyaya sa kanya na sumali sa kanilang alyansa. Samantala, sumugod si Saint Germain sa Gu Binnen pagkatapos tumugon si Shylock sa kahilingan ni Nobunaga para sa tigil-putukan.
Pagkatapos ay hiniling ni Shylock sa Orc Empire na magpadala ng mga kinatawan upang mapag-usapan pa nila ang mga opsyon para sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Kahit na ang Saint Jeremy ay nag-akala na ang mga negosasyon kay Gu Binnen ay hindi magiging madali. Gayunpaman, susubukan niyang maabot ang kasunduan na inaasahan nila ni Nobunaga at bumuo ng isang alyansa sa Gu Binnen. Pagkatapos ay ibinunyag ni Saint Jeremy kay Shylock na ang Orc Empire ay nangangailangan ng kanilang tulong upang metustusan ang pagkain at kaunting pera. Higit pa rito, ipinakita niya kay Shylock ang kanyang baril at mga bala at sinabing aarmasyonan nila ang mga tropa ni Gu Binnen ng mga sandatang ito, ngunit kailangan nila ng pera upang makagawa ng mga ito sa malaking sukat. Bilang karagdagan, ipinaliwanag ni Saint Jeremy ang tungkol sa Black King at ang kanyang hukbo, na nagplanong sirain ang sangkatauhan at lumikha ng isang bagong mundo na walang sibilisasyon ng tao. Matapos makinig sa lahat ng mga presentasyon ni Saint Jeremy, agad na pumayag si Shylock sa kanyang kahilingan na metustusan ang Orc Empire ng pagkain at pera, na nagpapahiwatig na si Gu Binnen ay handang makipag-alyansa sa Orc Empire upang harapin ang Black King at ang kanyang hukbo, na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Sa ibang lugar, lumilitaw na ang tribo ng mga anthropomorphic na aso ay nakikipagtalo sa anthropomorphic na tribo ng pusa, kahit na dati silang nakipag-alyansa upang talunin ang mga piling puwersa ng Orc Empire. Si Naoshi, na itinuturing na Diyos ng langit ng mga anthropomorphic na tribo ng hayop, ay namagitan at nagawang sugpuin ang pagtatalo hanggang sa wakas ay dumating si Butch Cassidy at ang Sundance Kid upang maghatid ng liham mula kay Admiral Tamon. Si Naoshi, na nakakakilala kay Admiral Tamon dahil parehong mga sundalong Hapones na lumaban noong World War II, ay tila nagulat nang malaman na siya ay nasa mundong iyon at hiniling kay Naoshi na samahan siya at ang mga drifter sa pakikipaglaban sa Black King. Pagkatapos ay sinabi ni Sundance Kid kina Naoshi at Saipio na ang Black King at ang kanyang hukbo ay lumipat sa timog upang simulan ang labanan, kaya't wala silang gaanong oras at kailangang magmadali upang mag-strategize at ihanda ang lahat ng kailangan sa labanan. Kasabay nito, agad na nagpadala si Seimei ng mga miyembro ng October Obrest upang kumalat sa lahat ng direksyon at binalaan ang iba pang mga kaharian sa timog at mga nakapaligid na lugar na ihanda ang kanilang sarili sa pag-atake ng Black King at ng kanyang hukbo, na inaasahang darating sa mga susunod na araw. Nang sumunod na araw, tila inihanda ng Black King ang kanyang hukbo ng mga halimaw at ang demi-human na lahi na nahahati sa ilang grupo at sa ilalim ng utos ng Ents. Habang inutusan si Akechi Mitsuhide na pamunuan ang hukbo ng mga centaur, si Hijikata ang mamumuno sa mga tropa sa Taliba at magbibigay daan para sa pangunahing hukbo na pinamumunuan ng Black King. Samantala, pangungunahan ni Anastasia ang mga tropa sa likuran. Sa labanang ito, si Rasputin ay itinalaga upang tiktikan ang mga galaw ng mga drifter. Bago pumunta sa larangan ng digmaan, inutusan ng Black King ang kanyang mga tropa na patayin ang lahat ng tao at anumang lahi na nagtatanggol sa mga tao at nasa panig ng kaaway, kabilang ang mga kababaihan, matatanda, at mga bata. Long story short, ang Black King at ang kanyang hukbo sa wakas ay nakarating sa isang kaharian na pinakamalapit sa hangganan ng kanilang base at agad na naglunsad ng isang pag-atake nang walang pinipili. Kahit na binalaan na ni Seimei at ng kanyang mga tauhan ang pinuno ng kaharian tungkol sa matinding banta ng Black King at ng kanyang hukbo, tila wala silang pakialam at mayabang na ipinagmalaki ang kanilang lakas militar. Ang mga maharlikang sundalo ay nabigla nang humarap sa mga pag-atake ng Black King at ng kanyang hukbo. Hindi lamang bumagsak ang kaharian, ngunit pinatay din ni Minamoto at ng kanyang hukbo ang mga residente nang walang pinipili ayon sa utos ng Black King. Maging si Jian ay hindi nag-atubili na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sunugin ang kaharian. Bukod sa dalawa, si Hijikata ay nagpakalat din ng isang kakilakilabot na takot sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban na maaaring pumatay sa kalaban nang hindi siya hinahawakan. Matapos masaksihan ang massacre na ginawa ng Black King at ng kanyang hukbo, nagpa siya ang mga natitirang sundalo na tumakas. Binalaan nila ang iba pang mga kaharian tungkol sa kakilakilabot na kapangyarihang panlaban na taglay ng Black King at ng kanyang hukbo, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang makipag-alyansa sa mga drifter sa Orc Empire dahil sila lang ang pag-asa na mayroon sila upang manalo sa labanan. Matapos makatanggap ng liham mula kay Admiral Tamon, si Naoshi ay nagmadali upang salubungin siya sa kanyang barko upang matiyak na siya ay nasa mundong yun.
Nakikisali sila sa isang pag-uusap tungkol sa World War II. Kahit na sa laban na iyon, natalo na sila, sa laban na ito, buong lakas nilang lalaban para makamit ang tagumpay. Ipinakita ni Naoshi ang fighter plane at ang mga baril at bala na mayroon siya kina Admiral Tamon at Scipio, na ngayon ay kaalyado nila. Natapos ang unang season kay Scipio, na mukhang namangha nang makita niya ang lahat ng makabagong armas na ito at hiniling sa kanilang dalawa na sabihin ang mga pag-unlad sa mundo ng militar dahil nagmula siya sa panahon ng bago si Kristo, BC, na nagpapahiwatig na ang agwat ng oras sa pagitan nila ay libu-libong taon. Ito na ang katapusan ng anime na ito.